Habulin siya. Tigil! Binata, anong nangyari? Ginang, maaari ba akong humingi ng pabor? Sige. Ako ang emperador ng Talin at hinahabol ako ng mga rebelde. Pakiusap, tulungan ang anak kong babae. Siya na lang ang natitirang dugo ng maharlikang pamilya. Ang emperador? Mangyayari ang iyong kalooban. Ito ang maharlikang palawit ng dragon. Kung mabubuhay ako, hahanapin kita at gagantihan kita ng karangalan ng inang emperatrice. Naintindihan ko. Naroon siya. Dali, kunin siya. Inaabot na nila tayo. Magtago ka. Ilalayo ko sila. Patayin siya! Huwag kang matakot anak, huwag kang umiyak. Ikaw na lang ang natitirang dugo ng maharlikang angkan. Kung matuklasan ka, nasa panganib ka. Kailangan kitang itago at palitan ang pangalan mo. Mula ngayon, ako na ang iyong ina. Inay! Inay? Hindi ako pagod, hindi na kailangan ng masahe sa likod. Inay, may magandang balita ako. Nakuha ko ang unang pwesto sa bulwagan ng sining pandigma. Ano? Nakuha mo ang unang pwesto? Ang galing. Kamahalan, hindi kita binigo. Ang bata ay may likas na talino at magiging dakilang pinuno balang araw. Jade, lumabas ka. Grace, anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mong magtanong, kinuha ba ng anak mo ang pwesto ng anak ko bilang unang pwesto? Grace, mali ang akala mo. Nanalo si Iris ng patas. Patas? Siya? Ako ang lehitimong anak ng pamilya. Tanging ang anak ko ang magtatagumpay. Ikaw, anak ng Kirida, hindi ka rapat-dapat sa unang pwesto. Grace, huwag kang masyadong malupit. Malupit? Utusan ka lang. Ang anak mo ay isinilang na mababa. Ako ang lehitimong anak. Ang anak ko lang ang magiging general. Ang kapal ng mukha ng anak mo na agawin ang lahat ng atensyon. Mula ngayon, ang maliit na bastos na ito ay bubugbugin ni Leah. Bawal siyang matutong lumaban. Hindi. Kung hindi siya matuto, magiging walang silbi siya. Grace, hindi ako kailanman nagreklamo na maging utusan mo. Pakiusap, huwag mong idaan sa anak ko ang galit mo. Hindi ka makikinig, puta ka. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin. Sino man, ipatupad ang disiplina ng pamilya. Nanay! Pakawalan ninyo ang nanay ko. Tatanggapin ko ang kapalaran ko, ngunit nakikiusap ako. Huwag mong hayaang mawala sa anak ko ang pagkakataong ito. Bingi ka ba sa katwiran? Matuto ka sa latigo. Sinabi ko bang gumalaw ka? Tita, pasensya na. Ako na ang bubugbugin ni Leah. Pakiusap, huwag ninyong saktan ng nanay ko. Mas mabuti yan. Ikaw, anak sa labas, hindi ka kailanman aangat. Kung muling agawin mo ang atensyon ng kapatid mo sa hinaharap, ipagbibili kita sa pugon. Narinig mo ba, anak ng damo? Magpakabuti ka sa hinaharap. Nanay, ayos ka lang ba? Nanay, umupo ka. Ayos lang ako. Kasalanan ko na wala akong katayuan. Sinira ko ang pagkakataon mong umangat sa lahat. Si Iris ang tanging may dugong bughaw. Kailangan niyang matuto ng mga kasanayan. Hindi ko siya pwedeng biguin. Ang anak ko, ang panganay na prinsesa ng Talin, ang tanging tagapagmana ng trono. Nasaan ka? Kamahalan, pakiusap, kumalma po kayo. Lahat ng 800 espiya ng imperyo ay naghahanap ng prinsesa. Ako ay hinabol ng mga rebelde, malubhang nasugatan. 10 taon na lang ang natitira sa akin. Kailangan nating hanapin ang prinsesa sa anumang halaga. Kamahalan, ang inyong kalusugan po ang pinakamahalaga. Kung mahahanap mo ang babaeng iyon na kumupkop sa prinsesa,
Gagawin ko siyang Reyna Ina. May maharlikang karangalan at maaring ilagak sa templo ng mga ninuno. Susunod po ako. Inay, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong malungkot. Hindi na po ako matututo ng sining panlaban. Magiging alalay na lang po ako ng kapatid kong babae. Hindi na po kayo aapihin. Hindi, kailangan mong matuto o mabibigo mo ang tiwala ng iyong ama. Iris, may malaking responsibilidad ka. Anong responsibilidad? Malalaman mo kapag mas matanda ka na. Mag-aral ka ng seryoso ng sining panlaban at makapasa sa pagsusulit ng imperyo at sumikat. Pero aapihin pa rin po kayo nila. Tuwing kukuha ka ng pagsusulit, magpigil ka at magmukhang mahina. Kapag dumating ang tunay na paligsahan, ipakita mo ang lahat ng iyong kakayahan at manalo. Dahil ang patakaran ng pamilyang Wood ay ang sino mang manalo sa pagsusulit ng sining panlaban ang siyang magiging tagapagmana. Saka hindi na sila mangas na apihin tayo. Kaya ko na po ito. Ako po ang magiging kampeon at suklian ko po si Inay. At pagbayarin ko po ang mga nanakit sa kanya. Inay, magsasanay po ako ng mabuti. At ipagmamalaki ninyo po ako! Inay, sa paligsahan, mananalo po ako. Kukuha ka ng pagsusulit bukas. Ngayon, susukatin ko ang lakas ninyo. Ang unang pwesto ay gagabayan ko. Ang huli ay parurusahan hanggang sa paglubog ng araw. Sino ang may tapang na humarap sa akin? Subukan mo ako. Sa tuwing kukuha ka ng pagsusulit, nagpipigil ka at bumababa ang resulta. Mabuti, ipapahayag ko na ang mga resulta. Si Leah ay nakakuha ng 10 sa 10. Siya ang pinakamahusay na mandirigma sa paaralang ito. Kaya kong talunin ang 10 sa kanila ng sabay-sabay. Si Leah ang pinakamahusay na mandirigma na nakita ko at siya ang pinakamalamang na manalo ng kampeonato ngayong taon. At si Iris ang pinakawalang kwenta. Bumagsak siya sa pagsusulit sa labanan at siya ang huli sa buong paaralan. Pwedeng i-recycle ang basura. Pero ang tanging kwenta niya ay maging tuntungan ko. Ngayon, hawakan mo ang karatulang ito at lumuhod hanggang sa paglubog ng araw. Leah, kahit na mahina ako, hindi ko karapat-dapat ang ganitong kahihiyan. Sa arena, ang panalo ang nakakuha ng lahat. Hindi ka man lang nakapanalo ng kahit isang laban. Mabait na nga ako kung tawagin kang talunan. Lahat ay kailangang makipagsabayan. Kung ayaw mong matawag na talunan, patunayan mo gamit ang iyong mga kamao. Tatay, kung tutuusin, alagad mo si Iris. Paano mo siya kayang ganyanin? Paano ko ba siya trinato? Ang mga talunan ay dapat umamin na wala silang kwenta. Lumuhod. Bukas na ang paligsahan. Ito lang ang pagkakataon ko na baguhin ang aking kapalaran. Kita mo, Will? Inaamin pa nga niya na siya ay talunan. Bakit ka makikinig sa mga palusot niya? Kailangan mong magtiis hanggang sa dulo at gumawa ng malaking ingay. Iris, tumayo ka. Bakit ka nagsasanay ng husto araw-araw? Pero hindi mo kayang talunin kahit sino? Baka wala talaga akong talento. Will, pasensya na. Kahit malakas ka o mahina, ikaw ang paborito ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko sa buhay na ito.
Sa lahat ng mga taong ito, sinadya kong pinigil ang aking sarili at natalo. Will, hindi mo ako iniwan. Kung manalo ako sa paligsahan, gusto kong makapiling siya. Will, Iris, nandito ka. Iris, ano man ang mangyari, sana makabalik kang ligtas. Iris? Lumayo ka kay Will. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. sinong nagsabing sa'yo si Will? Ang mga magulang ni Will ay pumayag na mapakasal ako sa kanya. Kapag nanalo ako, pakakasalan ko siya. Ayoko sa'yo, hindi ako papayag. Ibalik mo kay Iris ang mga gamit niya. Pwede mo nang kunin. Ikaw. Kung gusto mo, lumuhod ka. Leah, sobra naman yan. Will, ang gwapo mo. Bakit ang bulag mo? Ako ang lehitimong anak na babae, pambihirang talentado, at ang magiging kampeon. Siya ay walang kwentang bastarda, na hindi kayang talunin ng sinuman. Siya ay karapat-dapat lang na maging aso ko. Hindi mo ba alam kung paano pumili? Ano ang mali sa pagkagusto ko kay Iris? Kung pipili ako ng 10,000 beses, siya pa rin ang pipiliin ko kaysa sa'yo. Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano kawalang kwenta ang taong gusto mo. Iris, halika, maging sako ka ng mga suntok ko o aalisin kita sa kompetisyon. Bilisan mo. Sinabihan ako ng nanay ko na magpigil. Kailangan kong magtiis hanggang sa manalo ako. At mabawi ang lahat ng kahihiyan. Magpakabait ka. Magaling. Mas mabuti ka pa nga kaysa sa aso ko. Sa isang sampal, may iniluwa siyang dugo. Bahagya lang ang lakas na ginamit ko. Tigilan mo na. Nanay, Lia, anong ginagawa mo? Lia, anong ginagawa mo? Ninakaw ng anak mo ang nobyo ko. Tinuturuan ko siya ng asal. Ano ang problema? Gusto mo bang paalisin ko siya sa kompetisyon? Si Iris ay hindi matino. Kung may problema ka, sa akin mo harapin. Pakiusap, huwag mo siyang tanggalin sa kompetisyon. Haharapin mo? Ayos lang sa akin. Kung kaya mong tiisin ang 3 suntok ko, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Anong masasabi mo? nanay, Sige, pumayag na ako. Leah, sobra ka na. Ang mga talunan ay dapat apiin. nanay, wag. Magiging maayos ako. Tara, titiisin ko ito para sa anak ko. Matandang bruha, impyerno ka. Nanay, ayos ka lang ba? Iris, hindi ka pa kilala. Kailangan mong magtiis hanggang manalo ka sa 5 laban, saka tayo makakabawi. Kung mas hamak, mas mahirap ang buhay. Buhay ka pa. Tara, 2 pang suntok. Kung makakalaban ba, ang anak mo depende kung sino ang mas matigas, ang buhay mo o ang mga suntok ko. Leah, huwag kang lumayo. Ang nanay mo ay isinilang para yurakan ng nanay ko. Ikaw ay isinilang para apihin ko. Iyan ang kapalaran mo. Iris, ayos lang ako. Hindi mahalaga ang buhay ko, mas mahalaga ang kinabukasan mo. Hayaan mo akong tumulong sa'yo ngayon. Sige, ipagkakaloob ko ang hiling mo. Leah, pakiusap. Hayaan mo na sina Jade at Iris. Hindi ko na siya makikita kailanman. Will, sa wakas inaamin mo na talo siya. Kung ano si Iris ay walang kinalaman sa iyo. Pero hindi magiging madali para sa iyo na pakasalan ako, maliban kung manalo ka sa kampyonato. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Ang isang kampyonato ay wala lang. Hintayin mo na lang, napakasalan mo ako. Para naman sa'yo, talunan, alam mo ba kung bakit hinayaan kitang sumali? Dahil kaya kitang patayin ng legal at maayos sa harap ng lahat. Leah, ang buhay ay may mga pagsubok at tagumpay. Hindi ka ba natatakot sa akin? Natatakot ako na baka magtagumpay ka? Paano makakaangat ang isang talunan na tulad mo? Kain ka ng tae. Iris. Sinabi ko lang iyon para maantala si Leah. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko siya pakakasalan. Will, magtiwala ka sa akin, mananalo ako. Tapos, mapapakasalan kita ng may karangalan. Sa husay mo, sana lang makabalik ka ng ligtas. Wala na akong hinihiling pa. Ikaw. Ingatan mo ang sarili mo. Nanay, ayos ka lang ba? Kasalanan ko ito. Pasensya na, mahal ko. Ang dami mong pinagdaanan at hindi mo man lang naprotektahan ang mahal mo. Pero tandaan mo,
Maari kang matalo ng maraming ulit sa buhay, basta't manalo ka kahit isang beses sa ring. Nanay, huwag kang mag-alala. Mananalo ako sa kampyonato sa arena ng martial arts. Hayaan ang lahat ng nang-aapi sa'yo at ang mga nagmamaliit sa atin ay humanga. Desidido akong umalis sa aking bayan. At hindi babalik hanggang makagawa na ako ng pangalan para sa sarili ko. Hindi kailangang manatili sa sariling bayan. Ang mga luntiang burol ay umaabot sa buong mundo. Noon nanduto ako, ipinagkakatiwala ang prinsesa sa isang babaeng magsasaka at binigyan siya ng kalahati ng isang Dragon Jade pendant. May mamamatay tao, kamahalan mag-ingat! Pagnanakaw? Malakas ang mamamatay tao. Mukhang dalubhasa siya. Kamahalan, kailangan na tayong umalis agad. Paano ka nangahas paslangin ng emperador? Kung nanatili ang emperador sa palasyo, walang sino man ang makapatay sa kanya. Pero lumabas siya para humanap ng kamatayan. Paano ka nangahas gumamit ng dahas? Sinaktan niya ang mga tao gamit ang mga dahon. Hindi inaasahan, sa liblib na lugar na ito may isang dalubhasang maladyos, umatras. Salamat sa pagligtas sa akin. Itinuro sa akin ng aking ina na tumulong kapag nakakakita ng kawalang katarungan. Ginoo, walang anuman. Mag-ingat. Binibini, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Madalas lumilitaw ang mga magnanakaw sa kalsadang ito. Dapat umalis ang isang ginoo dito. Mas mabuting umuwi ka ng maaga. Nung bata pa ako, nagkaroon ako ng anak na babae pero ibinigay ko siya. Kung nasa tabi ko siya, mga kasing edad mo na siya ngayon. Maagang iniwan ako ng aking ama. Sana ikaw at ang iyong anak na babae ay magkita ng maaga. Naghihintay pa rin ang nanay ko sa akin sa bahay. Aalis na ako. Binibini, may naiwan ka. Ito ang kalahati ng aking luntiang palawit. Ito. Maaring ang babaeng ito ay Kamahalan, maaaring ang maliit na batang babae na magaling sa martial arts ang panganay na prinsesa. nasa kanya ang kalahati kong jade na palawit. Siya ang nag-iisa kong anak na babae. Ngunit ang magmamana ng trono ay hindi madaling matukoy. Kailangan din nating gumamit ng dugo upang matukoy. Oo. Ang dugo ng mga maharlika ay marangal at espesyal. Hahalo ito kapag sumalubong sa tubig. Ang jade na palawit na ito ay nabahiran lang ng dugo ng prinsesa. Ipaayos agad ang pagsusuri ng dugo. Hanapin ang babaeng iyon, alamin ang kanyang pinagmulan. Susunod ako. Arena ng Imperial na pagsusulit sa martial arts. Ang nanalo ay aakyat, ang natalo ay bababa. Sa sarili mong peligro, kung manalo ka ng 10 sunod-sunod na laban, maaari kang makapasok sa Imperial na pagsusulit. Kung matalo mo ang lahat ng mga scholar ng martial arts, magiging miyembro ka ng martial arts. Gagawin ko ito. Ipagtatanggol ko ang ring. Sige, kung hindi ka takot mamatay. Gagawin ko. Isa-isa ikaw lumapit ka. Hindi, nagmamadali ako. Ikaw, at ikaw rin. Gusto kong lumaban sa 10 ng sabay-sabay. 10? Bakit ang yabang ni Lia? Hindi ito tinatawag na yabang. Ang galing niya ang nagpapatibay sa kanyang kapalaluan. Siya ay anak ng isang pamilya sa martial arts na may pambihirang talento. Ngayon siya ay half-step master, sapat na upang yurakan ang lahat ng mga kabataan sa ilalim ng kanyang mga paa. Talaga? Hindi ganon.
Ano, talunan, hindi ka pa kumbinsido? Kung meron kang ikasampung bahagi ng talento ni Leia, sapat na iyon para talunin mo ang sinumang binata. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang isang henyo. Bakit wala sa inyong mga lalaki ang maglakas loob na umakyat? Huwag kang magyabang. Lalabanan kita! Ako rin. Kahanga-hanga yan, siya ay may sukdulang talento sa pakikipaglaban at hindi matatalo sa laban. Sa kanyang lakas, hindi nabanggitin ang kampeon. Kahit maging isang scholar ng pakikipaglaban ay sobra-sobra na. Kalahating hakbang na maestro, nakakatakot. Nag-iisa laban sa 10, si Leia ay idedeklarang tunay na kampeon. Pagkatapos ng paligsahan, ang huling panalo ay ang graduate ng militar. Maari nang umalis si Leia sa labanan. Huwag magmadali. Hindi pa ako lubos na nagsasaya. Hindi sapat ang graduate ng militar na ito. Narito ako para talunin kayong lahat. Ipagtatanggol ko ang pwestong ito. Sino sa inyo ang hindi takot mamatay? Sige. Kayo lahat ay walang silbi. Mukhang ako lang ang tanging maaaring maging kampeon. May iba pa ba? May iba pa ba? Dahil walang naglalakas loob na hamunin si Leia, ipinapahayag ko na ang graduate ng militar ng paligsahang ito ay... Teka. Ako na. Iris, maraming tao ang nagdugo sa ring, pero nangahas ka pa ring umakyat. Babawiin ko lahat ng pang-aapi na ginawa mo sa akin at ibabalik ko sa'yo. Iris, baliw ka. Sa nakalipas na 10 taon, hindi mo kayang talunin ang sinuman. Bakit ka nangahas makipaglaban kay Leia? Iris, umalis ka dito. Ang lugar na ito ay para sa mga master ng martial arts. Basura ka, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Oh, iniinsulto mo ang ring. Bumaba ka. Bumaba ka. Inutos ng korte na ang sinumang nagsasanay ng martial arts, hindi alintana ang kasarian o pinagmulan ng pamilya, ay karapat-dapat na lumahok sa martial arts arena. Bakit niyo pinapababa si Iris? Salamat. Will, Gawin mo ang iyong makakaya sa laban na ito. Kung nasa panganib ka, hindi nakakahiyang aminin ang pagkatalo. huwag kang mag-alala. Para sa'yo at sa nanay mo, gagawin ko ang aking makakaya. Tungkol sa panganib, wala siyang kakayahan. Will, kampi ka pa rin sa talunang ito. Lumayo ka sa kanya ngayon din. Ang gusto kong gawin ay wala kang pakialam. Sige. Sa tingin ko, inaasar mo ako. Ngayon, may kapanapanabik tayong gagawin. Gusto kong pumirma ng kontrata ng buhay at kamatayan kasama ang talunan na ito. Susukatin natin ang lakas at lumaban hanggang kamatayan. Kontrata ng buhay at kamatayan? O gusto mo siya, 'di ba? Tapos, papatayin ko siya sa harap mo. Sige, pumirma ka ng kontrata. Laban tayo hanggang dulo. Iris, huwag kang pumirma. Hindi mo siya kayang talunin. Gusto ka lang niyang patayin. Kung hindi ka nangahas pumirma, bumaba ka. Aminin mong talunan ka. Hindi iyon nakakahiya. Huli na ang pagsisisi kapag nawala ang buhay mo. Iris, pumirma ka na ng kontrata o bumaba ka at magmakaawa. Magmakaawa? Kung hindi kita mapatay ngayon, wala akong kakayahan. Leia, ngayon susukatin natin ang lakas at lumaban hanggang kamatayan. Sige. Ngayon hahayaan kitang maging matapang minsan, pero ang tanging pagkakataon mong maging matapang ay ang mga huling salita mo na lang. Tigilan mo na ang kalokohan. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Sige, mamatay ka na. Hindi ko inaasahan na natutunan ni Leia ang Tiger Fist. Ang suntok na ito, hindi pa banggitin si Iris, kaya nitong pumatay kahit tigre. Talunan, ang yabang mo kanina. Akala ko may kakayahan ka talaga, pero parang pagong ka lang na marunong lang magtago. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magtatago. Duwag ka lang, aminin mo na ang talo mo. Hindi ako nandito para panoorin kang manghuli ng daga. Nandito lang siya para ipahiya ang sarili. Mas magaling pa siyang magtago kaysa sa pagong. Labanan mo ako. Ngayon papatayin kita sa harap ni Will. Mamatay ka? Huwag. Iris. 10 taon ng kahihiyan, dumating na ang panahon.
kapag sumabog ako. Paano ka nagkaroon ng ganyang lakas? Kung ganoon, hindi na ako magpipigil. Mamatay ka? Imposible ito, talagang naabot niya ang antas ng isang dalubhasa. Ang lakas ng dalubhasa ay sapat upang talunin ang lahat ng mga kapantay. Hindi ko inaasahang may itinatago pang lakas si Leah. Naglakas loob kang magpakahina sa harapan ko para itago ang iyong lakas? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang totoong tigre. Tigre? Sa aking paningin, pusang may sakit ka lang. Imposible ito. Si Iris ay may lakas na higit pa sa dalubhasa. Hindi ko inaasahang may itinatago siyang lakas. Inapi at pinahiya ako ng pamilya ni Leah. Matagal akong nagtiis. Ngayon na ang araw ng iyong pagbabayad. Nay, ipinagmalaki mo ako. Imposible. Itong walang kwentang anak, paano niya nagawang tapakan ang anak ko? Ang anak ko ay marami nang nawala. Oras na para manalo siya. Kamahalan, hindi ko binigo ang inyong tiwala. Si Iris ay naging isang taong may pangako. Malapit na siyang maging kampeon. Imposible ito. Paano ako natalo? Nanay, ipinahiya kita. Leah. Leah, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ang iyong nawalang dangal, tinakda na ng iyong pinagmulan ang kahihinatnan. Gino, paki-anunsyo na ang mga resulta. Ipinapahayag ko na ang nagwagi sa labang ito ay si Leah. Ginoo, ano ang sinasabi ninyo? Malinaw na ako ang nanalo sa larong ito. Bakit ninyo sinasabing si Leah ang panalo? Simple, dahil illegal kang residente. Nanay mo lang ang meron ka, hindi kumpleto ang rehistro ng pamilya mo, at hindi kilala ang pinagmulan mo. Kahit manalo ka, mababaliwala ang mga grado mo. Tama. Wala ang pangalan ni Iris sa rehistro ng pamilya. Maliban kung makita mo ang tunay mong ama para mairehistro ka, kung hindi, hindi ka kwalipikadong lumaban. Mapaparusahan ka. Ang mga illegal na residente ay hindi pwedeng lumaban. Halika, kunin na siya. Huwag. Gino, Inay, hindi ito patas. Malinaw na nanalo si Iris sa patimpalak at hindi siya isang illegal na residente. Ang ama niya ang kasalukuyang emperador. Jade, nababaliw ka ba? Kalokohan at nabanggit mo pa ang emperador. Ang daldal mo tungkol sa emperador. Isa iyang kasalanang may parusang kamatayan. Gusto mo bang mamatay? Anong kasalanan? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Inay, totoo ba ang sinabi mo? Oo, kinubkob ng mga rebelde ang emperador. Ipinagkatiwala ka niya sa akin at hiniling niyang palakihin kita. Ngayong lumaki ka na at naging mahusay, panahon na para malaman mo ang totoo. Kalokohan. Ang emperador ang pinakamataas na pinuno. Paano niya maipagkakatiwala ang anak niya sa iyo? Kung patuloy kang magsasabi niyan, ipapatay ka. Oo, gusto mong maghiganti sa mga woods. Kaya nagkakalat ka ng kalokohan dito. Mangyaring hatulan ninyo, kamahalan, wala itong kinalaman sa amin. Huwag kang mag-alala, alam kong wala itong kinalaman sa iyo. Ang babaeng baliw na ito ay nagkakalat lang ng chismis na hindi marunong lumugar, guwardiya. Dalhin ang babaeng mapanghimagsik na ito na nanloloko sa emperador. Hindi totoo. Lakas loob kang maghimagsik, mga mamamana, humanda. Anong ginagawa mo? Huwag kang makialam. Ililigtas ko si Iris. Sumuko ka ngayon din. Ginoo, pakiusap, huminahon kayo. Iris, mapapahamak ka ngayong araw. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo kayang talunin ang libo-libong sundalo. Will, halika rito. Oo, patayin siya. Nangangahas siyang patayin ang mga opisyal, wala siyang respeto sa batas. Ginoo, pakiusap, ipag-utos ang agarang pagpatay sa kanya. Huwag, hindi ako nagsisinungaling. Ina, Si Iris ay talagang anak ng emperador, ang panganay na prinsesa ng Salin. Hindi mo siya maaaring saktan. Jade, nagmamatigas ka pa rin. Kung siya nga ang panganay na prinsesa at anak ng emperador, kung gayon ako ang anak ng Jade Emperor. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Gusto mong palakihin ang prinsesa?
Oo, ang paglaban sa mga opisyal at mga sundalo, ang pagpapanggap bilang prinsesa, ito ay mga krimeng may parusang kamatayan. Halika, barilin mo itong peking prinsesa hanggang mamatay bilang halimbawa. Walang makakasakit sa aking ina. Nangangahas kang lumaban? Paghihimagsik ito. Tawagin ang mga kawal, pira-pirasuhin ang dalawang rebelde. Tigil! Sino ang nangangahas na hawakan ang prinsesa? Sino ang nangangahas na hawakan ng prinsesa? Prinsesa? Gusto mong mamatay? Paano ka nangahas na hawakan ng prinsesa? Hindi, imposible. Hindi pwedeng si Iris ay may dugong maharlika. Hindi rin ako naniniwala. Ang emperador ng Talin ay napakatalino at makapangyarihan. Paano siya magkakaroon ng walang kwentang inapo tulad ni Iris? At saka, sino ka ba para sabing siya ang panganay na prinsesa? Ako ang punong yunok sa tabi ng emperador. Sabihin mo sa akin kung sino ako. Ang punong yunok, iyan ang pinagkakatiwalaan ng emperador. Kung sasabihin niyang si Iris ang panganay na prinsesa, maaari bang totoo? Naniniwala ka sa kanya dahil lang sa sinabi niyang siya ang punong yunok? Oo, salita niya lang iyan. Hindi ba dapat ang punong yunok ay nasa tabi ng emperador? Bakit pumunta dito sa malayong lugar? Oo, kung sinasabi mong ikaw ang punong yunok, may patunay ka ba? Kung nagpapanggap ka, aarestuhin namin kayong dalawa. Napakabulag mo. Tingnan mong mabuti kung ano ito. Ang gintong medalya. Ikaw nga talaga ang punong yunok. Narito ang gintong medalya, walang duda. Ano naman kung gintong medalya? Sino ang nakakaalam kung peke? Nakita ko na ang gintong medalya, tunay iyan. Kaya ako nga talaga ang panganay na prinsesa. Oo. Paano kita lolokohin? Ipinagkatiwala ka sa akin ng emperador mismo. Oo, kinumpirma na niya. Siyempre, totoo iyon. Kung ako nga talaga ang panganay na prinsesa, wala nang makakapang-api sa nanay ko. At Will, pwede mo na akong pakasalan ng hayagan para maging konsorte ko. Papakasalan kita maging konsorte man ako o hindi. Imposible yan. Huwag kang mangarap. Hindi ka maaring maging konsorte at hindi rin siya maaring maging panganay na prinsesa. Sabi ng punong eunuko si Iris, ang panganay na prinsesa. Ano pa bang sasabihin mo? Paano kung peke ang punong eunuko? Isang gintong medalya lang? Kayang-kaya kong gayahin yon. At saka sa panahon ngayon, kahit ang selyong jade ng emperador ay kayang pekein. May nakakaalam ba sa inyo ng pagkakaiba? Oo, baka peke nga iyon. Paano kung ang gintong medalya ng punong eunuko ay nahulog at nagkataong napulot niya? Magiging punong eunuko na ba siya? Si Jade ay probinsyana, paano naman siya nakakita sa emperador? Oo, may kinalaman ito sa maharlikang pamilya at sa panganay na prinsesa. Seryosong bagay ito, hindi natin ito pwedeng balewalain. Maging maingat tayo, ano pa bang gusto mo? Naaalala ko, ang tiyuhin ko ay general ng bayan sa Hilaga. Ang utos ng emperador para sa kanyang paglipat ay binasa mismo ng punong eunuko. Kilala siya ng tiyuhin ko. Pwede ko siyang ipatawag. Oo, Leah, tawagin mo ang tiyuhin mo. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga bastos na tao at isang nagpapanggap na hamakin ang dugong bughaw. Sandali, mahal na Ginoo, may itatanong ako sa iyo. Ano iyon? Sinasabi mong si Iris ang panganay na prinsesa. Hindi lang yan salita, may ebidensya ka ba? Oo, hindi lang yan usapan. Kailangan mong magbigay ng ebidensya. Ebidensya, di ba? Itong kalahating jade ay sa'yo, di ba? Nagtaka ako kung bakit nawala ang jade pendant. Akin ito, hindi ko akalain na ikaw ang makakapulot nito. Ang nakapulot ng jade ay ang kanyang kamahalan. Nasa kanya ang kabilang kalahati. Ito ang kalahati. Ito ay isang tanda na ibinigay sa akin ng emperador. Lagi ko itong iniingatan sa tabi ni Iris. Tama, ikaw ang tunay na prinsesa. Bumabati po ako sa inyo, kamahalan. Tumayo po kayo, tumayo agad. Ang galing mong umarte, pero hindi maitatago ang katotohanan. Hindi magiging totoo ang peke. Si Iris ay isang anak sa labas. Hindi siya maaaring maging prinsesa. Paulit-ulit mong iniinsulto ang prinsesa. Gusto ninyong lahat mamatay. Huwag mo akong takutin. Kapag dumating ang tito ko, lahat kayo ay mapapahamak. Talaga? Kapag dumating siya, baka lumuhod pa siya sa harapan ko at magmamakaawa. Paano ka nangahas magpanggap na punong eunuko? Nandito ako. Subukan mo akong paluhurin. Tabi! Tito, narito ka na sa wakas. May 2 tao dito na nagpapanggap na prinsesa at ang punong eunuko. Mabilis, balatan at buksan ang tiyan nila. Ang tapang mong magpanggap sa ganyang uri, mukhang sawa ka na sa buhay. Gary, sino sa tingin mo ang sawa na sa buhay?
Panginoon ko, bakit po kayo narito? Joe, bakit ka lumuluhod sa kanya? Peke siya? Buwisit ka. Siya ang punong eunuko, hinirang bilang gobernador ng S River. Ang kautusan ng imperyo ay binasa ng punong eunuko mismo. Kaya kong kalimutan ang aking ina, pero hindi ko siya makalimutan. Nakita mo, ang punong eunuko ay totoo at totoo na si Iris ang panganay na prinsesa. Hindi, imposible. Imposibleng maging prinsesa si Iris, bastarda siya. Anong tapang mong insultuhin ang prinsesa? Gusto mo bang lipulin ang iyong siyam na angkan? Kung talagang siya ang prinsesa, tatanggapin ko. Pero may ebidensya ako na hindi siya. May ebidensya ka? Anong ebidensya? Naaalala mo ba si Taylor sa tarangkahan ng nayon? Oo naman. Hinalay ni Taylor si Jade. Makalipas ang 1 taon, biglang lumitaw si Iris. Ang dami mong dinanas na kawalang katarungan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ikaw ay anak sa labas ng iyong ina at ni Taylor. Hindi ka talaga dugong bughaw. Anong nangyayari? Grace, wag mo akong siraan. Paninirang puri, pero totoo. Maaari mong tawagin si Taylor para kaharapin siya at magiging malinaw. Oo, may kinalaman ito sa supling ng hari, kailangang mag-ingat tayo. Dalhin si Taylor dito agad. Ina, bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na labis kang nagdusa? Kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay, ipaghihiganti kita. Iyan ay mga nakaraang pangyayari lang. Ayos lang, ayokong madamay ka. Kung ako ang ina mo, hindi ko rin ito sasabihin sa'yo para malaman mong may ama kang tarantado. Itinatago mo ang iyong pagkatao, umaasa ka lang sa swerte, hindi ba? Mula sa isang pilya, naging prinsesa ka ng emperador. Hindi ako. Si Iris ay talagang anak ng emperador. Hindi siya anak ni Taylor. Wala itong kinalaman sa kanya. Isang araw na kasal, habang buhay na pagmamahal. Hindi mo ako nakikilala. Pero hinahayaan mo pang itanggi ako ng anak ko? Ang kapal ng mukha mong pumunta rito, gago ka. Huwag mong hayaang madumihan ang mga kamay mo. Jade, sa harap ng Panginoon at ng lahat, maglakas loob kang aminin na ginahasa ka ni Taylor. Tita, ang nanay ko ay kapatid mo mismo. Paano mo nagawa sa harap ng napakaraming tao ilantad ang pinakamasakit niyang peklat? Masakit ba? Nung nagtatalik ang nanay mo kay Taylor, iyon ay sarap. Hindi lang yun, kung wala ako. Paano siya magkakaroon ng napakahalagang anak na babae? Ikaw na sutil, halika rito at tawagin mo akong tatay. Papatayin kita. Teka. Anong nangyayari dito? Kamahalan, nakita ninyo ang lahat. Ginalaw ni Taylor si Jade noon at pinabuntis siya. Kaya si Iris ay anak ni Taylor sa labas. Kaya kong magpatotoo. Mula noon, hindi na kailanman sumama si Jade sa ibang lalaki. Si Iris ay tanging anak ni Taylor. Sagutin mo ng totoo. Totoo ba ang sinabi nila? Noon, dinungisan niya ako at pagkatapos nagbuntis ako. Sa nakalipas na mga dekada, hindi ako kailanman humipo ng ibang lalaki. Sa wakas, umamin na. Si Iris ay hindi talaga dugong bughaw, kundi isang anak sa labas. Lumabas na ang katotohanan. Mayroon akong ina po. Mahal ko, halika at yumukod ka agad. Kilalanin natin ang ating mga ninuno. Kikilalanin mo ba ang iyong mga ninuno? Hindi yata. Lakas loob niyang magpanggap na prinsesa at ang buong pamilya niya ay papatayin. Paano kang nangahas na kilalanin siya ngayon? Ikaw na karaniwang tao, hayaan ang anak sa labas ng isang anak sa labas na magpanggap na prinsesa. Hindi. Panginoon ko, si Iris talaga ang prinsesa. Hindi mo ba inamin ang relasyon mo sa babaeng iyon na masama? Inamin ko nga. Dinungisan ako ni Taylor at nagbuntis ako. Pero kalaunan, wala na ang sanggol. Si Iris ay inampun ko. Ipinagkatiwala siya sa akin ng emperador mismo. Panginoon ko, pakiusap, hatulan ninyo. Nanay, pakiusap, tumayo ka. Sabi mo na wala ang bata at wala na nga. Hindi ba iyan ay pagdadahilan? Hindi ako nagdadahilan. 3 buwan pa lang akong buntis nun. Ang hayop na yon. Ay dumating para abusuhin ako muli. Ang bata ay pinatay niya. Hindi na ako maaaring manganak dahil doon. Ang mga bagay na ito, mapapatunayan yan ni Dr. Lee sa bayan. Sige. Sino man iparating ang aking utos na imbitahan si Dr. Lee mula sa bayan. Nanay, ayos lang. Ayos lang. Kapag dumating si Dr. Lee, tiyak na mapapatunayan niya ang iyong pagkakakilanlan.
Wala nang silbi ang tumawag ng kahit sino ngayon. Ang relasyon mo kay Taylor ay katotohanan na. Oo, kahit ipagkaila mo yan, hindi mahalaga. Hahanap ako ng mga saksi. Alam ng lahat ng mga kapitbahay na ito ang pakikiapid mo kay Taylor. Subukan mong muli siraan ang nanay ko. Ano? Ang nanay mo ay walang hiya at ayaw nang mapag-usapan? Hindi ko ginawa. Kung ginawa mo man o hindi ikaw ang masusunod. Tawagin ang mga kapitbahay ng pamilyang Wood upang makita nila ang inyong tunay na mga muka. Ngayon, sa harap ng lahat ilalantad ko ang kanyang eskandalo. Malinis ang konsensya ko. Malinis ang pinagmulan ni Iris. Jade, walang hiyang babae. Paano ka nangahas sabihin iyan? Pwede kaming lahat na magpatotoo. Oo, kapitbahay kami ni Jade. Mapapatunayan kong nakiapid siya kay Taylor at ipinanganak niya ang bastardong si Iris. Pwede rin akong magpatotoo. Kaya namin lahat. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Araw-araw kang nagkakalat ng chismis. Hindi ka ba natatakot sa ganti? Hindi sila nanggugulo. Kapitbahay mo sila. Sila ang nakakaalam kung sino ang madalas kasama ng nanay mo. Oo, maraming tao ang makapagpapatunay na may relasyon ang nanay mo kay Taylor. Gino, pinagtatakpan mo pa ba siya? Sa harap ng napakaraming tao, sabihin mo ang totoo. Anak mo ba talaga si Iris o siya ba ang prinsesa? Gino, humihingi ako ng katarungan si Iris. Talaga pong anak ng emperador. Ako si Jade, sumusumpa sa Diyos. Nawala akong anak kay Taylor. Kalokohan, maraming beses nang pumunta si Taylor sa bahay mo. Nakita naming lahat. Oo, nakita naming lahat. Lumaki ang tiyan mo. Malinaw na anak ni Taylor yan. Makakapagpatotoo ako. Noon lihim na naglihi si Jade. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak si Iris. Oo, ako rin ay makakapagpatotoo. Pagkatapos niyang mabuntis kay Taylor, nagtago siya sa mga tao. Malamang na pumunta siya para maglihi at maghanda sa panganganak. Ngayon, gusto niyang gamitin ang anak ng lalaking iyon para magpanggap na prinsesa. Ang kapal ng mukha niya. May sasabihin ka pa ba? Nasabi ko na, buntis nga ako kay Taylor pero nawala ang bata. Bigla akong nawala. Hindi ako pumunta para manganak. Pumunta ako sa pagamutan upang magpagaling ng ilang buwan at si Dr. Lee ang makakapagpatotoo. Talaga? Sabi mo siya ang magpapatotoo para sa'yo. Nasaan siya? Sa tingin ko nagdadahilan ka lang. Andito ako. Kaya kong magpatotoo para kay Jade. Sabi mo kaya kang magpatotoo, pero sino ang nakakaalam kung sinuhulan ka niya para magsalita ng mabuti tungkol sa kanya? Dahil sa ugali ni Jade, baka may relasyon din siya sa matandang ito. Tumahimik! Dekada na akong nagpractice ng medisina. Kung may kasinungalingan akong sinabi, sana tamaan ako ng kidlat. Kayo ay walang habas na sinisiraan si Jade dito. Nangangahas ka bang manumpa tulad ko? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ko siya sisirain? Nakita mo lang ito nang walang anumang ebidensya at nangangahas kang maghaka-haka dito. Pakiusap, Dr. Lee, magpatotoo kayo para sa akin. Kaya kong magpatotoo si Jade ay dinungisan ng halimaw na si Taylor na naging dahilan ng pagkalaglag niya at naging baog. Ito ang aking diagnosis mula 20 taon na ang nakalipas. Kung peke ito, handa akong mamatay. Totoo. Pagbabayarin kita ng dugo mo ngayon. Baka peke ito. Ang papel, tinta at sulat kamay ng diagnosis na ito ay mula 20 taon na ang nakalipas. Nakita kaya nila ng patiuna kung ano ang mangyayari ngayon at nagsulat ng pekeng ebidensya ng patiuna? Nanay, ngayon ko lang nalaman kung gaano ka nagdusa. Ayos lang, tapos na ang lahat. Hindi, pinalaki mo ang prinsesa sa sobrang pagsisikap. Ikaw ang naging tagapagtaguyod ng emperador. Pero ginawan ka ng masama ng halimaw na ito at nawalan ka ng kakayahang magkaanak. May tao! Narito! Hulihin si Taylor at kastrahin! At itong mga chismosa. Maawa kayo sa akin. Putulin din ang kanilang mga dila. Mawa kayo sa akin. Patawarin mo ako. Kamahalan, maawa po kayo sa akin. Tigil. Maawa ka sa akin. Kamahalan. Gusto ninyo siyang pakawalan? Pakakawalan siya. Ako mismo ang maghihiganti sa aking ina.
Ang sipang ito ay para sa pang-iinsulto sa aking ina 20 taon ang nakalipas. Ibaspang ito ay para sa pagpapakita mo ngayon at pagpapalungkot sa aking ina. Siya iyon. Siya ang may gusto na asarin ko si Jade. Binigyan niya ako ng 3 tiles na pilak at sinabing asarin ko si Jade habang buhay. Maawa ka sa akin. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala akong kinalaman dyan. Maniningil ako sa pamilya Wood. Basta sabihin ninyo, kamahalan, ipapatay ko ngayon din ang buong pamilya Wood. Kahit hindi siya anak ni Taylor, paano ninyo mapapatunayan na siya ang prinsesa? Paano kung bata lang siya na napulot ni Jade sa daan? Oo, bakit? Salita mo lang ba? Hindi sapat ang salita lamang, kundi pati ang maharlikang palawit na dragon bilang ebidensya. Nahulog ito mula sa katawan ni Iris. Isinuot ko ang palawit na jade na ito mula pa noong bata ako. Ito ang palawit na jade. Noong ibinigay ito sa akin ng emperador, siya mismo ang humati nito sa dalawa. Lagi ko itong itinatabi kay Iris. Talaga ba? Kung gayon, sinasabi kong ninakaw ito sa akin ni Iris. Bagay lang yan. Ano ang mapapatunayan nito? Oo nga, ang palawit na jade ay walang mapapatunayan. Lumang bagay lang yan. Makapagpapatunay ba ito ng pagmamay-ari? Kayo, gumagawa lang kayo ng gulo? Halika, nagsasabi kami ng totoo. Sinasabi mong ikaw ang panganay na prinsesa. Iyo ang palawit na Jade. Ngunit sasagot ba ito kung tatawagin mo? Ang palawit na Jade ay hindi makapagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit mayroon ding pagsusuri ng dugo. Ano? Pagsusuri ng dugo? Oo, ang dugong maharlika ay bihira, natutunaw ito sa tubig. Pinag-isipan na ito ng mabuti ng kanyang kamahalan. Ang mga manggagamot ng palasyo ay naisagawa na ang pagsusuri. Kung si Iris ba ang prinsesa, malalaman ninyo sa madaling panahon. Ano? Nakarating na ba rito ang emperador? Sa kalahating oras, ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay ipapadala sa akin. Pagkatapos malalaman natin kung si Iris ba ang panganay na prinsesa. Kapag lumabas na ang resulta, ako mismo ang maniningil ngayon. Ano ba? Hindi ako makapaniwala. Hindi maaaring si Iris ang prinsesa. Si Iris ay 100 beses na mas mabuti kaysa sayo. Anong karapatan mong tanungin siya? Kahit gaano siya kagaling, bastarda pa rin siya. Dumating na ang oras. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay nasa kamay ko na. Iris, huwag kang matakot. Ina, kahit ano pa ang maging resulta, mananatili akong anak mo. Tiyak kong gagantihan ko ang iyong pagpapalaki sa akin. Masaya ako na pinalaki kita na tumupad sa tiwala ng emperador. Masaya na ako. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay nasa kamay ko na. Hindi pa huli para umamin ka. Kung ipahayag kong si Iris ang prinsesa, ang pamilya Wood ay ipapatay. Para naman sa iba pang nang insulto sa prinsesa, puputulan din sila ng ulo. Panaginip mo, ako ang general na nagtatanggol sa lungsod. Ang hari ng Northtown ang nasa likod ko. Panginoon, ang dahilan kung bakit ko inapi si Iris, hindi ang kanyang kamahalan, ay dahil binigyan ako ng pera ng mga Wood. Kung alam ko ang kanyang tunay na pagkatao, kahit 10 buhay pa ang meron ako, hindi ko magagawang saktan siya. Paano kung hindi ako ang prinsesa? Isang ordinaryong bata lang ako. Pwede mo ba akong apihin kung kailan mo gusto? Kung si Iris man ang prinsesa o hindi, sapat na ang ginawa mo para mapugutan ka ng ulo. Guardia, dalhin ninyo siya. Maawa po kayo sa akin. Lintik! Hindi ako naniniwala na si Iris ang panganay na prinsesa. Dahil nakikita kong hinahanap mo ang iyong kapahamakan, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ang tunay na pagkatao ni Iris ay... Kailangan bang i-verify? Anong nangyayari? Panginoon ko, ito ba ang resulta ng pagsusuri ng dugo? Bukod sa dugo mo sa jade pendant, may dugo rin ng assassin na pinaghalo. Para makuha ang totoong resulta, kailangan nating maghintay ng 1 oras. Tulad ng inaasahan, hindi si Iris ang panganay na prinsesa. Sabi ko nga, isa siyang babaeng walang hiya. Paano siya magkakaroon ng ganyang kabutihan? Oo, siya at si Jade ay gawa sa parehong molde. Sa tingin ko, pumulot lang siya ng bata sa kalye para samantalahin ang kapangyarihan ng emperador.
Maari mo akong paratangan, ngunit hindi si Iris. Talagang ipinagkatiwala siya sa akin ng emperador. Siya ang prinsesa ngayon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Hindi siya ang panganay na prinsesa at ang kanyang dugo ay walang silbi. Kailangan lang nating maghintay ng isa pang oras. Wala pang konklusyon. Bakit kayo nagdududa? Ang pagkilala sa dugo ay napakadali. Kailangan lang nito ng dugo at maaring matapos sa loob ng 15 minuto. Anong pagsusuri ng dugo ang tumatagal ng 1 oras? Nilabanan ko ang assassin para sa kanyang kamahalan noon, kaya may dugo ng iba sa Jade Pendant. Baka mas mahirap ang paghiwalayin ito, kaya tumatagal ito ng dagdag na oras. Tama. Ang emperador ang pinakamataas na pinuno. Paano siya makakarating dito sa malayong lugar na ito? At atakihin ng mga assassin? Sabik ang emperador na mahanap siya, kaya siya mismo ang pumunta. Tinambangan kami. May problema ba? Panginoon ko, huwag mong sayangin ang mga salita mo sa kanila. Hintayin mo na lang ang resulta. Huwag kayong mag-alala, lahat. Wala talagang pagsusuri ng dugo. Panginoon ko, paano ka nangahas na ipagkanulo ang emperador? Gary, anong ibig mong sabihin? Nabalitaan ko lang na ang kanyang kamahalan ay nag-aalay sa Bundoktar, hindi sa Northland. Paano siya makakarating dito para sa pagkilala ng dugo? Tinambangan ng emperador sa kanyang pagpunta rito at nagpakalat ng peking balita para maiwasan ang mga mamamatay tao. Teka nga. Sa tingin ko, ikaw ang punong eunuko nakipagsabuatan kina Iris at sa kanyang ina. Upang agawin ang trono at linlangin ng emperador. Kalokohan ang sinasabi mo. Kalokohan? Tama ang pamangkin ko. Bilang punong eunuko, hindi mo man lang alam kung nasaan ang emperador. Pinagtakpan mo ang mapagpanggap na ito paulit-ulit. Kung hindi iyon sa buwatan, ano pa ba? Humihiling lang ako na maghintay ka ng mga 1 oras. Lalabas na ang totoong resulta ng pagsusuri sa dugo. Ang kanyang kamahalan mismo ang maghahatid sa prinsesa pauwi. Pupunta ba mismo ang kanyang kamahalan? Siyempre, hinahanap kayo ng kanyang kamahalan sa loob ng 20 taon. Napakahalaga ng pagkakakilanlan ng prinsesa. Kahit may Jade Pendant, kailangan pa rin nating magsagawa ng pagsusuri ng dugo. Saka ko lamang kayo maihahatid pabalik sa palasyo. Sabi ng tiyuhin ko na ang emperador ay naghahandog sa langit sa Bundoktar. Paano siya makakarating dito para hanapin ang bastardo na ito? Sa tingin ko, nagpapaliban ka lang. Sige, hindi na kailangang makipagtalo. Ang pagpapanggap na prinsesa ay isang krimeng kapital. Habang mas matagal kang mag-antala, lalong mabigat ang krimen. Mas mabuting lumuhod ka na at magmakaawa ngayon. Si Iris ang kasalukuyang prinsesa. Paano siya luluhod sa iyo? Sa tingin ko, adik ka na sa pagpapanggap na prinsesa. Tumpak ang balita, lumuhod ka at umamin. O babaliin ko ang mga binti mo. Pumili ka. Hindi pwede. Wala akong interes na maging prinsesa. Naniniwala akong hindi magsisinungaling sa akin ang nanay ko. Dahil naghahanap ka ng gulo, huwag mo akong sisihin. Dito, sa harap ng ganong rebelde, patayin na lang natin sila muna at magulat na lang mamaya. Sige mga tauhan, hulihin ninyo sila. Tigil, ako ang punong eunuko. Sino ang maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos? Panginoon ko, sigurado kang makikipagsabuatan sa impostor na ito. Sabi ko na sa'yo, 1 oras ang kailangan para kumpirmahin na siya nga ang prinsesa. Peke ang pagsusuri ng dugo, huwag kang magmataas dito. Kahit maghintay ka pa ng 100 taon, hindi mo makakahintay ang emperador. Kung aasahan mo ang iyong posisyon, hindi ka ba natatakot na parusahan ka rin ng emperador? Kahit may parusa, ang emperador ang magpaparusa. Wala kayong karapatan, mga hamak. Hindi kayo karapat-dapat. Mas mataas ka ng kaunti sa akin sa ranggo, pero ikaw ang namamahala sa mga panloob na gawain. Samantalang ako'y isang general na namumuno sa 100,000 tropa. Hindi mo ako kayang takutin. Hindi ka karapat-dapat. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ako kayang pilitin, lalo na ang hari ng Hilagang Bayan. Siya ang matandang prinsipe ng Talin, ang nakababatang kapatid ng emperador. Kahit na siya'y nakababatang kapatid ng emperador, hindi rin niya kayang hawakan ang prinsesa. Kung siya nga ang prinsesa, syempre hindi natin kaya. Pero peke siya, pugutan na lang siya. Sige, halika. Iulat sa hari ng Hilagang Bayan na may nagpapanggap na prinsesa at ang punong eunuko ay nakikipagsabuatan sa kanya. Hilingin sa kanya na iutos na patayin ang impostor na ito. Kung walang utos ng emperador, sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Ang buong Hilagang Lupain ay teritoryo ng prinsipe. Isang hamak na eunuko ang maglalakas loob na sumuway.
Inutusan ng hari ng Hilagang Bayan na ang mga hahadlang sa amin ay papatayin. Kamahalan, hindi mo siya magagalaw. Ang emperador ay nagpapasuri ng dugo. Mamaya personal na susunduin ng emperador ang prinsesa. Kalokohan. Ngayon inihayag lang ng emperador na siya ay nag-aalay sa langit sa bundoktar. Paano siya makakarating dito para magpasuri ng dugo? Sa tingin ko, kasabwat mo ang impostor na ito. Kung ako man ay peke o hindi ay nakasalalay sa emperador, huwag kang makialam dito. Nasa likod ko ang hari ng North Town. Siya ang namumuno sa buong Hilagang Lupain. Ang pagpatay sa isang impostor ay isang utos lamang. Ako ang punong yunuko, ang pinagkakatiwalaan ng emperador. Hindi mo ako magagalaw. Ikaw ay isang opisyal na nasa 2 ranggo lamang, samantalang ako ay nasa 2 ranggo. Isa kang aso lamang sa tabi ng emperador, samantalang ako ang kanang kamay ng hari ng North Town. Kaya mo bang pigilan ako? Papatayin din kita. Ang hari ng North Town ay nag-utos. May kinalaman ito sa paghalili sa trono. Patayin ang impostor na ito. Sinumang mga has na humadlang ay papatayin. Siya talaga ang prinsesa, pakiusap, huwag mong gawin. Paano ka nangangahas na pigilan ako? Patayin muna ang matandang bruhang ito. Pagkatapos, patayin ang impostor na ito. Patayin. Huwag. Kung hahawakan mo ang aking ina, kailangan mong dumaan muna sa akin. Paano mo nagawang magrebelde? Umaasa si Iris sa sarili niyang kakayahan at hindi man lang sineseryoso ang hari ng North Town. Sayang, wala siyang silbi ng mag-isa. Ang Sugo ay isa sa 3 pinakamalakas na master sa Hilaga. Ang maalamat na Grandmaster. Matagal ko nang hindi ginagamit ang aking mga kakayahan pero may nagpapanggap na prinsesa. At hinahamak ang autoridad ng maharlikang pamilya, hindi ako magdadalawang isip na durugin ka. Maging grandmaster man o maliit na masterman. Ang alam ko lang, walang makakasakit sa pamilya ko. Ang kapangyarihan ng Grandmaster ay parang dragon, isang suntok na milyong-milyong kati. Ang pumatay ng tao ay parang pagdurog ng langgam. Nakakatakot, kahit may kakayahan ka, isa ka lang higanteng langgam sa paningin niya. Iris, Will? huwag mong gawin. Baka mamatay ka. Hindi lang siya mamamatay kundi mamamatay siya ng napakalupit. Patawarin ninyo po si Iris, kamahalan. Kahit na hindi si Iris ang tunay na prinsesa, hindi talaga niya intensyon na magpanggap na ibang tao. Will, kung gusto niyang mamatay, hayaan mo siyang mamatay. Bakit ka nakikiusap para sa kanya? Tapos na siya. Kung sino man ang makiusap para sa kanya, papatayin ko silang lahat. Will? Ito ang aking usapin. Ako na ang bahala. Mabuhay o mamatay, ako ang magdadala nito mag-isa. Hindi. Sinabi ko na. Ikaw lang ang pakakasalanan ko sa buhay ko. Kapag nakapagdesisyon na ako sa isang tao, sasamahan ko siya sa hirap at ginhawa. Dahil handa kang dumaan sa hirap at ginhawa, poprotektahan din kita kahit buhay ko pa. Iris, hindi mo man nang kayang protektahan ang sarili mo. Pabayaan pa ang iba. Ang sino mang gustong protektahan siya magiging salarin kasama niya at papatayin ko kayong dalawa. Kung gusto ninyong saktan ang pamilya ko, kailangan muna ninyong daanan ako. Iris, huwag kang padalos-dalos, hindi ito ang oras para lumaban. Nay, hindi naman sa gusto kong lumaban. Hindi nila tayo pakakawalan. Iris, huwag kang magmadali. Hahanap ako ng paraan para makabili tayo ng oras hanggang lumabas ang resulta ng pagsusuri sa lahi. Tiyak na darating ang kamahalan. Oo, Iris, makinig ka sa nanay. Huwag kang lumaban. Kung masaktan ka, bibiguin mo ang kamahalan. Nay, ang dami mong pinagdaan ng hirap, tiniis mo ang kahihiyan at pinalaki mo ako ng mahigit 10 taon. Ngayon, itinulak na nila tayo sa ganito kalayo. Si Iris ay anak mo kung hindi ako lalaban. At gagamitin ko ang lakas ko para makakuha tayo ng respeto. Hindi ba't mabibigo kita? Tama na ang usapan. Luhod ka na at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, pupunitin kita ng pira-piraso. Iris, narinig mo ba yun? Ito na ang huling pagkakataon mo at ng iyong ina. Ang kapal ng mukha mong magpakatapang sa harap ng espesyal na sugo, ipapatay ang buong pamilya mo. Hindi ako luluhod. Dahil wala akong ginawang mali. Paubos na ang pasensya ko. Hindi ka luluhod. Ito ang mapapala mo. Gaya ng inaasahan sa espesyal na sugo, mukhang 1,000 libra ang sipang iyon. Kung tumama ang sipang iyon kay Iris, madudurog siya ng husto. Ngayon, luhod ka at humingi ng tawad. Luhod at humingi ng tawad.
Panginoon, huwag saktan si Iris. Ako ang luluhod at magdurusa para sa kanya. Nay, huwag kang luluhod. Nay, tumayo ka. Nay! Ang pagluhod lang ay hindi sapat. Kailangan niyang magpatira pa para magbayad sala. Hindi bababa sa 100 beses. Nanay, huwag kang magpatira pa. Iris, hindi mo siya kaya. Kailangan kang bigyan ni nanay ng oras. Wala lang ang kahihiyang ito. Hindi sapat ang pagpatira pa. Iminumungkahi kong ipagapang natin siya sa pagitan ng mga binti nating lahat at baka pag-isipan ng special envoy kung pipiliin niyang patawarin ka. Magandang mungkahi yan. Gusto kong makakita ng mga taong gumagapang. Gumapang. Dali! Nanay, hinahanap mo yan. Gusto mo akong patayin? Sige, tingnan natin kung kaya mo. Binaliwala mo ang daan patungo sa langit at dumiretso ka sa tarangkahan ng impyerno. Binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Iyan ang Dragon Tiger Subduing Fist. Gamit ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban, kahit 10 Grandmaster hindi makayanan ng isang suntok. Para sa nanay ko. Kahit gaano siya kalakas, lalaban pa rin ako. Aking Panginoon? Ano ang nangyari, aking Panginoon? Paano nangyari ito? Paano niya siya natalo ng walang kahirap-hirap? Naabot na kaya niya ang antas ng Diyos ng digmaan? Hindi ko inaasahan. Naabot na ni Iris ang antas ng Diyos ng digmaan. Ito ang tunay na lakas ni Iris. Ngayon, ikaw naman ang luluhod at humingi ng tawad sa nanay ko. Ininsulto mo ang nanay ko. Wala akong pakialam kung special envoy ka. Kahit ang Diyos mismo ay hindi ka kayang iligtas. Bitawan mo ang special envoy kung hindi papatayin ko siya. Sige. Lumayo ka. Iris, paano mo nagawang saktan ako? Sisiguraduhin kong balatan kang buhay at pupunitin kang pira-piraso. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay malapit ng handa. Ang kanyang kamahalan ay tiyak na pupunta rito ng personal. Anong ginagawa mo? Mamamatay ka na at nagsasalita ka pa ng mga kalokohan. Nasa bundoktar ang kanyang kamahalan, hindi dito. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Ang pag-asang ililigtas siya ng kanyang kamahalan ay mas malabo pa kaysa sa emperador ng Jade na magpakita para iligtas siya. Isang oras na ang nakalipas. Lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri ng dugo? Naguulat po, kamahalan. Kakahiwalay lang ng dugo. Para sa tiyak na resulta, kailangan pa namin ng 15 minuto. 15 minuto pa? Sige. 20 taon akong naghintay. Kaya pang maghintay ng kaunti. Sa loob ng 15 minuto, makukuha na natin ang resulta. Pakawalan mo ang nanay ko. Gusto mong pakawalan ko itong matandang bruha? Sige, pero kung luluhod ka sa harap ko at puputulin mo ang iyong mga litid, saka ko iisipin kung pakakawalan ko ba siya? Huwag! Ikaw ang prinsesa. Paano mo titiisin ang ganitong kahihiyan? Kung hindi ako luluhod, sasaktan niya talaga ang nanay ko. Nauubos na ang pasensya ko. May 3 segundo ka. Luluhod ka at puputulin ang mga litid mo o mamamatay siya. 3, Bitawan! 2, Pakawalan mo siya. 1. Gagawin ko. Gagawin ko. Luluhod ako. Bilisan mo, huwag mag-aksaya ng oras. 1 segundong atrasado, patay na ang nanay mo. Iris, huwag. Kau ay may dugong maharlika? Ang panganay na prinsesa ng Salin. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang mapahiya sa mga taong ito. Nanay! Gusto mong mamatay? Huwag kang magmadali. Luhod ka na, putulin mo ang sarili mong litid. Kung hindi, mamamatay siya. Hindi. Luluhod ako. Huwag, kamahalan. Pinalaki niya ako ng mahigit 10 taon. Babayaran ko siya ng aking buhay. Kahit lumuhod ako. Kahit putulin ko ang sarili kong mga braso, ano naman? Kamahalan, narito na ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Si Iris ang prinsesa!
Napakagaling, napakagaling. Mahal kong anak, sa wakas nahanap na kita. Ilabas ang aking utos. Magtungo sa lugar ng pagsusulit sa sining pandigma. Ako mismo ang magbabalik sa prinsesa. Opo, kamahalan. Sinusubukan niyang kagatin ang dila niya. Nanay, huwag! Ikaw ang panganay na prinsesa ng Talin. Ikaw ang anak ng emperador. Walang sino man ang makapagpapaluhod sa iyo. Mamatay ka. Tigi, ang pinakabagong resulta ng pagsusuri sa pagkaama ay lalabas na sa ilang sandali. Darating din mismo ang kanyang kamahalan. Huwag kang mangahas na saktan ang prinsesa. Hindi siya ang prinsesa, kahit pa 100 pagsusuri pa. Panginoon ko, kumilos na po kayo. Hugutan ng ulo ang nagpapanggap na ito, para maging halimbawa. Nangangahas na magpanggap na prinsesa at lapastanganin ang maharlikang pamilya. Tiyak na puputulin ko ang ulo niya, mga gwardya. Dalhin siya agad sa lugar ng pagbitay. Patayin siya kaagad. Panginoon ko, siya talaga ang prinsesa. Hindi mo siya kayang patayin. Kung gagawin mo, ipapatay ng kanyang kamahalan ang buong angkan mo. Ikaw na hamak. Nanay? Nasa iyo na ang kamatayan, pero matigas pa rin ang ulo mo. At minumura ang espesyal na sugo. Kung mangahas kang sakta ng aking ina, pupunitin kita ng pira-piraso. Mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Naglakas loob kang magpanggap na prinsesa. Ikaw muna ang pupunitin ko ng pira-piraso. Ginoo, pakihintay. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay lumabas na. Tiyak na paparating na ang kanyang kamahalan. Kahit sa panahong ganito, nagsasalita ka pa rin ng walang kabuluhan. Isa pang salita mula sa'yo, papatayin din kita. Kung ako man ang prinsesa o hindi, ang kanyang kamahalan ang magpapasya kapag nakarating siya. Ang hari ng Hilagang Bayan ang pinuno ng Hilagang Lupain. Hanggat wala ang emperador, siya ang namamahala. Nakarating na ang kanyang kamahalan. Narito sila para sa prinsesa. Kung si Iris man ang prinsesa o hindi, kailangan nating hintayin ang kanyang desisyon. Imposibleng si Iris ang prinsesa. Ang pagpatay sa kanya ang nararapat. Tama. Kahit pa nandito talaga ang kanyang kamahalan, matutuwa siya na makakita ng peking pinatay. Bilisan, dalhin na ang taong ito. Sino ang maglalakas loob na kumilos? Mamatay ka? Panginoon ko, narito na ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Si Iris ang prinsesa. Sino mang maglalakas loob na kumilos laban sa kanya, ipapatay ang buong angkan nila. Panginoon ko, hindi mo basta maipapakita ang isang papel at sasabihin si Iris ang prinsesa. Paano ko malalaman kung totoo ba ang papel na ito? Isang maliit na papel lang yan. Kaya mong isulat yan at kaya ko rin. Hindi iyan pwedeng maging patunay. Panginoon ko, malinaw na gustong siraan ako ng mga taong ito. Kung ako man ang prinsesa o hindi, gusto nilang lahat na ipapatay ako. Iris, huwag mo akong lokohin. Ikaw ang anak sa labas ni Jade. Alam yan ang lahat sa pamilyang Wood. Ngayon, naglakas loob kang magpanggap na prinsesa? Siyempre, ilalantad kita. Pero wala kang tunay na ebidensya para patunayang hindi si Iris ang prinsesa. Puro paninirang puri at pagbibintang lang iyan. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang may kapal ng muka. Ang usaping ito ay tungkol sa prinsesa. Kung si Iris man ang prinsesa o hindi, kailangan nating hintayin ang pagdating ng kamahalan bago natin pag-usapan iyan. May ipinadalang pasalitang utos ang kamahalan. Ito ang sariling sulat kamay ng kamahalan at malinaw na nakasaad na si Iris ang panganay na prinsesa. Sino ang maglalakas loob? Sinasabi mong sulat kamay ito ng kamahalan, pero totoo ba talaga? Kailangan mong magbigay ng tunay na patunay. Tama, kung mapapatunayan mong totoo ang sulat na ito, maniniwala ako na si Iris nga ang panganay na prinsesa. Hindi mahirap patunayan na totoo ang sulat. Maghanap kayo ng maharlikang utos ng kamahalan. Bakit hindi ikumpara ang sulat kamay? Naglakas loob ka bang maglabas ng maharlikang utos para ikumpara ang sulat kamay? Walang problema. Kung mapatunayang totoo ang sulat, hihingi ako ng tawad. Pero kung mapatunayang peke ang sulat na ito, ano ngayon? Kung mapatunayang ako ang gumawa ng peking maharlikang utos, pwede ninyong kunin ang ulo ko. Hinihintay ko na nasabihin mo iyan. May dala akong kautusan ng imperyo dito. Ito ang liham ng pagtatalaga ng kamahalan noong ipinadala niya ako sa Northland. Itong kautusan ng imperyo, mahal kong Panginoon, kayo mismo ang nagpahayag nito. Mabuti, ilabas mo ang iyong kautusan ng imperyo at ihambing natin. Pagkatapos, malalaman natin kung ito ba ang sulat kamay ng kamahalan, mapapatunayan nito kung si Iris ang panganay na prinsesa.
Paano kung hindi siya? Ano ngayon? Kung hindi pwede mo ring ipugot ang ulo ko. Aking Panginoon, ikaw ang lubos na pinagkakatiwalaan ng kamahalan. Bakit mo isinasapanganib ang iyong buhay para sa akin? Ikaw talaga ang panganay na prinsesa, ang minamahal ng kamahalan. Kahit na pagputol-putulin ako, ipagtatanggol kita. Mabuti. Ilabas ang kautusan ng imperyo. Ngayon, ilalantad ko ang krimen ng bating ito. Nang pamimiki ng kautusan ng imperyo. Aking Panginoon, maghintay po kayo sandali. Kukunin ko na agad ang kautusan ng imperyo. I-verify ang sulat kamay. Ina, kahit ano ang maging resulta, ipagtatanggol kita. Iris, wala ka nang mapoprotektahan ngayon. Kapag dinala na ng tiyuhin ko ang kautusan ng imperyo, susuriin na lang natin ang sulat kamay. At malalaman natin na ang matandang bating na ito ay nagkukunwaring naghahatid ng kautusan ng imperyo. Ang pagpapanggap na maghatid ng kautusan ng imperyo ay isang krimeng may parusang kamatayan. Papugutan ko kayong lahat. Ako ang punong bating ng kamahalan. Lahat ng ginagawa ko ay para sa panganay na prinsesa. Kapag dumating na ang kautusan ng imperyo at napatunayan na si Iris ang panganay na prinsesa, makikita natin kung sino ang mapuputulan ng ulo. Dinala ko na ang kautusan ng imperyo. Ano? Imposible to! Kumusta po? Ang sulat kamay ng mahal na hari sa sulat na ito, ibang-iba talaga. Siyempre naman. Ang aking imperial na utos ay totoo. Ang sulat mo ay peke. Tiyak na peke iyan. Ang paghahanap sa prinsesa sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo, napakalaking bagay. Tiyak na magpapadala ang mahal na hari ng imperial na utos, hindi lang isang maliit na sulat. Dahil nagmamadali ang mahal na hari, at hindi ito ang imperial na palasyo. Walang balumbon para sa utos, walang imperial na selyo. Paano siya makakasulat ng utos? Kahit gaano ka pa magsalita, hindi tugma ang sulat kamay sa utos. Iyan ang nagpapatunay na ikaw, matandang hangal, ay gumagawa ng pekeng imperial na utos. Aking Panginoon, ikaw ang pinagkakatiwalaan ng mahal na hari. Ang pagpeke ng imperial na utos ay kasalanang may parusang kamatayan. Mga gwardya, dalhin sila. Sandali. Paano kung ang emperador ay sobrang saya nang mahanap ang kanyang anak na babae at ang kanyang sulat kamay ay medyo magulo? Eksakto, ang hindi tugmang sulat kamay ng sulat ay hindi nagpapatunay ng kahit ano. Kailangan nating dumating ang mahal na hari upang kumpirmahin kung ito ba talaga ang kanyang sariling sulat. Mamamatay na kayong lahat at nagpapaliban pa rin kayo ng oras. Ang mga sinabi ni Jade ay hindi walang katwiran. Masyadong balisa ang mahal na hari kaya magulo ang sulat kamay. Normal lang na hindi ito tugma. Wala sa atin ang eksperto sa sulat kamay sa pamamagitan lang ng pagtingin. Tiyak na magkakamali tayo. Sobrang sabik ka ng patayin ako. Natatakot ka bang nahanap ng mahal na hari ang prinsesa? Ikaw ba ang natatakot? O ang hari ng hilagang bayan? Ikaw na, Brat. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyempre, ang hari ng hilagang bayan ay umaasa na mahanap ng mahal na hari ang prinsesa upang magmana ng trono. Ngunit ikaw, anong karapatan mo, peke? Dahil ang hari ng hilagang bayan ay umaasa na mahanap ng mahal na hari ang prinsesa, dapat mong maayos na suriin ang sulat kamay. Sa halip na tingnan lang ito ng saglit. At pagkatapos ay magpasyang hindi totoo ang sulat. Hindi tayo eksperto sa sulat kamay. Mahirap husgahan sa mata. Kailangan natin ng professional na coroner na pumunta at i-verify ito. Humihingi ng profesional na coroner upang i-verify ang sulat kamay? Sa tingin ko hindi iyon kailangan. Ikaw isang karaniwang tao. Naglakas loob na sabihin na ang mga gawain ng kanyang kamahalan ay hindi kailangan? Wala ka bang paggalang sa kanyang kamahalan? Iris, ikaw na masamang babae, tigilan mo na ang kabulastugan. Pinapayuhan kitang bantayan ang iyong mga salita. Si Iris ang kasalukuyang prinsesa. Kapag dumating na ang kanyang kamahalan, sisingilin ko ang bawat isa sa inyo. Hindi maaaring si Iris ang panganay na prinsesa. May sulat akong personal na ibinigay ng kanyang kamahalan. Ito ay nagpapatunay na si Iris at ang kanyang kamahalan ay sumailalim na sa pagsusuri ng dugo. Siya nga ang panganay na prinsesa. Dahil hindi ka naniniwala sa sulat na ito na isinulat mismo ng kanyang kamahalan, pagkatapos ay mag-imbita ng isang eksperto na dalubhasa sa pagpapatunay ng sulat kamay. Hindi ba mas madali kung i-verify na lang niya? Kung tumanggi kang mag-imbita ng isang eksperto sa sulat kamay para sa pagpapatunay, ito ay nagpapatunay lamang na may kasalanan ka at sinusubukan mong hadlangan ang muling pagsasama ng kanyang kamahalan. Sa puntong iyon, ang krimeng ito
Kalimutan ang pamilyang Wood. Kahit ikaw espesyal na sugo, o kahit ang hari ng Hilagang Bayan, baka hindi ninyo kayanin ang mga kahihinatnan, hindi ba? Ang talas ng dila ng babaeng ito. Sige, nasa bingit ka na ng kamatayan at matigas pa rin ang ulo. Titiyakin kung mamatay kang alam mo kung bakit. Aking Panginoon, talaga bang balak mong mag-imbita ng eksperto sa sulat kamay upang i-verify ang sulat kamay? Kahit na peke ang sulat na ito, sige, kunin ang pinakamahusay na eksperto. Opo. I-verify namin ang sulat kamay para mamatay kang alamang dahilan. Kapag na-verify na ang sulat kamay, baka hindi kami ang mamamatay. Gabi na, gaano karaming oras ko ang nasayang mo? Kung mapatunayang peke, hindi ko lang puputulin ang ulo mo. Puputulin ko rin ang maliit na suwail na ito sa 1,000 piraso. Sige, hihintayin ko ang iyong tabak. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang peke ay peke. Kahit magdala ka ng 100 eksperto, hindi nila ito maaaring gawing totoo. Ipagtatanggol ko ang katarungan at i-verify ang pagiging tunay nito. Panginoon ko, siya ang pinakamahusay na eksperto sa sulat kamay. Kaya niyang suriin hindi lamang ang sulat kamay kundi pati na rin malinaw na matukoy ang mga fingerprint at bakas ng paa. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa mahalagang muling pagsasama ng pamilya ng kanyang kamahalan. Dapat mong suriin ito ng maingat. Tama. Huwag maging pabaya. Kung may anumang pagkakamali, ikaw ang mananagot. Huwag kayong mag-alala mga Panginoon. Matagal na akong eksperto sa sulat kamay. Napatunayan ko ang mga sulat kamay ng higit 10,000 beses. Hindi pa ako nagkamali kahit isang beses. Iris, tumigil ka sa pagpupumiglas. Alam ng lahat na bastarda ka ni Jade. Lia, kung mangangahas kang insultuhin muli ang nanay ko, bubunutin ko ang dila mo ngayon din. Paano ka nangahas gumawa ng karahasan sa harap ng espesyal na sugo? Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanlan ni Iris, ang pagpatay sa iyo ng prinsesa ay hindi karahasan. Ito ay parusa. Siya ba ang prinsesa? Suriin muna natin ang sulat kamay. Batay sa aking paghusga, ang sulat kamay sa kautosang imperial na ito at ang sulat kamay sa tala. Ang mga ito ay lubos na magkaiba. Mabuti. Matandang Yunuko, ano pa ang masasabi mo ngayon? Iris, narinig mo ba iyon? Peke ang tala, kaya hindi ka talaga ang prinsesa. Maghintay ka na lang na mapugutan ng ulo. Gayunpaman pagkatapos ng maingat kong paghahambing, nakita ko na ang sulat kamay sa magkabilang panig ay talagang may ilang pagkakatulad. Batay sa aking maraming taon ng karanasan sa pagpapatunay ng sulat kamay, ito ay talagang nagmula sa iisang tao. Ito ang sulat kamay ng kanyang kamahalan. Ano? Ano? Imposible ito. Ginoo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sigurado ka bang sulat kamay ito ng kanyang kamahalan? Kung nagsisinungaling ka, pupugutan ka ng ulo. Isinasangla ko ang buhay ng buong pamilya ko. Sulat kamay ito ng emperador. Narinig nyo ba iyon? Hindi mo basta-basta masasabi ang ganoong bagay. Inabay sa paangkin sa mga salita ng emperador ay isang krimen na may parusang bitay sa 9 na angkan. O, anong masasabi mo ngayon? Totoo at maaasahan ang aking pagpapatunay. Handa kong itaya ang aking buhay. Papaalam na ako. Mabuti. Talagang sulat kamay ito ng kanyang kamahalan. Ang pagsusuri ng dugo ay nagpapatunay na ako ang prinsesa. Ngayon ay paulit-ulit ninyong ininsulto ang prinsesa. Ano ang parusa? Kamatayan. Sino man? Dakpin ninyo si Leia at ang kanyang pamilya. Tungkol naman sa sugo ng hari ng Hilagang Bayan, iuulat ko ito at ang hari mismo ang hahawak nito. Ikaw! Inosente ako, kaya bakit ninyo ako dadakpin? Kahit na siya ang tunay, matagal ka nang naglilingkod sa emperador ng mahigit 30 taon. Bilang kanyang personal na yunuko, hindi mahirap pekehin iyon. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tama siya. Matagal ka nang naglilingkod sa emperador, kilalang kilala mo siya. Madaling pekehin yon para sa iyo. Normal lang na hindi iyon magawa ng pinakamahusay na eksperto. Kalokohan ang sinasabi mo. Paano mo masasabi iyon?
Ang pagkilala ng emperador sa kanyang anak, ang pagbabalik ng prinsesa ay isang pambansang kaganapan. Kailangan nating maging maingat para mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan ninyong magbigay ng mas matibay na ebidensya upang ipakita na siya ay may dugong Maharlika. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay nasa sulat na ito. Ang dugo ng kanyang kamahalan at dugo ni Iris ay naghalo. Mag-ama sila. Ano pa ang kailangang patunayan? Pero hindi mo mapapatunayan na ang sulat na ito ay 100% totoo. Oo, papel lang yan. Masyadong madaling pikein. Kung tutuusin, hindi natin nakita ng sarili nating mga mata. Dahil hindi ka naniniwala, maghintay na lang tayo sa pagdating ng kanyang kamahalan. Ang sugo ng hari ng Hilagang Bayan ay napakahalaga, nagsasayang ng oras sa isang huwad na tulad mo. Hindi mo ba sinabi na ang pagkilala ng emperador sa kanyang sariling anak, ang pagbabalik ng prinsesa, ay isang pambansang kaganapan? Kaya dapat tayong maging maingat dahil maaaring ako ang prinsesa. Bakit hindi ako makakuha ng malinaw na pagpapatunay? Ikaw? Karapat dapat kang maging prinsesa, kamahalan, maayos ang inyong mga salita at makatwiran. Maaari kong sayangin ang oras na ito, ngunit kailangan ninyong magbigay ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Papunta pa lang ang kanyang kamahalan. Malalaman natin pagdating niya. Ano pang ebidensya ang kailangan ninyo? Sa palagay ko, sayang pa rin ng oras. Patunayan nyo ngayon na may dugong Maharlika siya o patayin siya ngayon. Tigil! Ang palasyo ng hari ay may espadang dugo ng dragon. Tanging dugong Maharlika ang makakabunot ng espadang ito. Dahil iginiit ninyo na patunayan ni Iris ang kanyang Maharlikang dugo. Bakit hindi ilabas ang espadang dugo ng dragon at hayaan siyang bunutin ito upang patunayan na siya ay tunay na Maharlikang kaapu-apuhan? Ano sa tingin ninyo? Ang espadang dugo ng dragon ay yaman ng palasyo ng hari. Bakit ito bubunutin para lang sa isang impostor? Ayaw mong ilabas ang espada. Dahil natatakot kang mapatunayan ko ang aking pagkakakilanlan at maubos ang pamilya Wood. Huwad ka, ano ang kinakatakutan ko? Kung gayon, ilabas ang espadang dragon upang patunayan. Kung ako nga ba ay may dugong Maharlika. Sige, ngayon dapat kong ilantad ang iyong huwad na pagkatao. Ilabas ang espadang dugo ng dragon. Bitawan mo muna si Iris, kung hindi, paano niya ito mabubunot? Hindi naman siya makakatakas. Kapag napatunayan ko kung sino ka, puputulin ko kayong lahat. Iris, ayos ka lang ba? Ina, nagtiis ka. Will, salamat at lagi kang nasa tabi ko. Iris, nang makita kong lumaki ka at naging mahusay, sulit ang lahat ng sakit sa puso ko. Natutupad nito ang tiwala ng emperador. Kung ikaw man ang prinsesa o isang karaniwang tao, mananatili ako sa iyong tabi. At hindi kita iiwan. Hindi talaga siya maaring maging prinsesa. Kahit anong pakanapa ang gawin niya, imposible. Kung ako man ang prinsesa o hindi iyon nakasalalay sa iyo. Kapag nabunot ko ang espada at napatunayan kung sino ako, Leah, ang ginawa mo ngayong araw. Gagantihan kita ng 100 ulit. Ang dugong bughaw lamang ang makakabunot ng espada. Hindi ako naniniwala na kaya mong bunutin yan. Paano kung kaya ko? Kung kaya mo, ilalagay ko ang ulo ko sa pugutan at hayaang putulin mo ito. Ngunit kung hindi mo kaya, puputulan kita ng ulo dito mismo. Narito na ang espada ng dugo ng dragon. Karapat-dapat na maging espada ng palasyo ng hari. Ang dugong bughaw lamang ang makakabunot nito. Iris, bunutin mo ang espada at patunayan ang iyong pagkatao. Sige. Saka mo buksan ang iyong mga mata at panoorin ng mabuti. Kamusta? Nabunot mo ba? Bakit may tatak sa tabak? Hindi ko ito mabunot. Ano? Ang tabak na ito ay kayamanan ng palasyo ng hari. Marami ang naghangad nito. Natakot ang hari na baka may magnakaw nito, kaya tinatakan niya ang tabak ng dugo ng dragon. Ang hari ang pinakamalakas sa hilagang lupain. Isang pinakamataas na Diyos ng pakikipaglaban. Ang kanyang lakas ay higit pa sa akin. Paano ko naman iyan mabubunot? Kung hindi mo mabunot, sabihin mo na lang. Huwag ka nang magdahilan. Dahil hindi mo mabunot, pinatutunayan nito na wala kang dugong bughaw. Bakit ko pa sasayangin ang mga salita sa iyo? Guardia,
Tigil, hindi niya ito mabubunot sa ngayon. Maghintay pa kayo ng kaunti. Aking Panginoon, nagamit mo na ang pagpapaliban na ito minsan at gusto mo ulit itong gamitin. Kung hindi pa dumarating ang kanyang kamahalan, hindi ako mag-aaksaya ng oras para makipag-usap sa mga rebelde. Si Iris ay nagpapanggap na prinsesa. Ikaw ang rebelde. Kaya ko talagang mabunot ito. Sa palagay ko, hindi niya ito mabubunot sa buhay na ito. Kung walang dugong bughaw, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa susunod pa, hindi niya ito mabubunot. Tama. Maghintay lang kayo sandali. Tiyak na mabubunot ito ni Iris. Gaano katagal bago mabunot ang tabak? Kaya kong bunutin ito. Ang totoo, mas malakas talaga ang hari kaysa sa akin. Hindi mo ito mabubunot. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ibalik mo sa akin ang tabak ng dugo ng dragon. Ngayon, lumuhod ka at umamin at hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Panginoon ko, pakiusap, bigyan ninyo pa ng kaunting panahon si Iris. Naniniwala ako na tiyak na mabubunot niya ang espada. Bigyan siya ng panahon? Bakit? Itong huwad, hindi niya ito mabubunot kahit bigyan ninyo pa siya ng 100 taon. Isang tao. Teka. Sa isa pang 15 minuto, tiyak na mabubunot ni Iris ang espada. Nasayang ko na ang napakaraming oras sa kanya. Ang pagbunot ng espada ay nakadepende sa lahi, hindi sa lakas. Panginoon ko, pakiusap, bigyan ninyo si Iris ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Binigyan ko na siya ng hindi mabilang na pagkakataon, ngunit hindi niya ito mapatunayan. Umalis ka. Ina! Ina! Iris, kailangan mong bunutin ang espada ng buong lakas. Tumutok ka! Iris, dahil ayaw mong umamin, papatayin ko muna ang nanay mo. Tigilan mo. Iris, bunutin mo ang espada ng buong puso upang patunayan ang iyong sarili. Tingnan mong mabuti. Peke siya. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Hindi niya mabubunot ang espada habang nabubuhay siya. Hindi niya mapapatunayan ang sarili. Kaya kong bunutin ito. Kaya kong patunayan ang aking sarili. Kaya kong patunayan ang aking sarili. Hinugot niya talaga ang espada. Si Iris ay talagang may dugong maharlika. Hindi. Imposible. Si Iris ang prinsesa. Hinugot niya ang espada ng dugo ng dragon na nagpapatunay na may dugong maharlika siya, anak ng kanyang kamahalan. Ano ang masasabi mo ngayon? Paano mo nagawang saktan ako? Ako ang prinsesa. Hindi lang ang kamay mo ang kaya kong putulin. Kahit paputulin ko ang ulo mo, ano naman? Iris, lahat yun ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Ininsulto ang aking ina at inagaw ang aking kasintahan, sa tingin mo ba'y mabubura iyon ng isang hindi pagkakaintindihan? Iris, kahit na mabunot mo ang espada, hindi nito pinapatunayan ang pagkatao mo. Napakalakas mo na ngayon, hindi mo ba mapipilit na mabunot ang espada? Oo, kahit na mabunot mo ito, hindi pa rin nito lubusang pinatutunayan ang pagkatao mo. Oo. Ang espada ay isa lamang bagay. Basta't ang iyong kapangyarihan ay higit sa Diyos ng digmaan, may pagkakataon kang mabunot ito. Nagdadahilan ka lang. Si Iris ang walang alinlangan na panganay na prinsesa. Ininsulto mo siya, karapat dapat kang mamatay. Sinasabi mong siya ang panganay na prinsesa? Hindi pa rin ako sumasang-ayon. Hihingi ako sa hari na magpasya sa bagay na ito. Para patunayan ang pagkatao ni Iris, maliban kung siya at ang prinsipe ay magpasuri ng dugo. Kung maghalo ang kanilang dugo, aamin ako. Kinilala na ni Iris ang kanyang ama. Mas malapit na ang mag-ama. Magpinsan lamang sina Iris at ang hari. Wala siyang karapatang kumilala. Sino ang nagsasabing wala akong karapatan? Walang kwenta. Lumayas ka. Kamahalan.
Bakit nasugatan ng kamay mo? Sinong nangahas na humawak sa aso kong taga-palasyo? Si Iris ang kasalukuyang prinsesa. Paulit-ulit na nambastos ang tangang ito sa prinsesa. Naghiwa lang ang kanyang kamahalan sa kamay niya at hindi kinuha ang buhay niya na nagpapakita na ng paggalang sa hari sa pagpapatawad sa kanyang buhay. Siya ang prinsesa? Sino ang nagsabi niyan? Nawawala ang prinsesa sa loob ng 20 taon. Paano magkukunwari ang isang hamak na siya? Kung nagpapanggap man ako o hindi ikaw ang magsasabi. Nagsagawa na ako ng pagsusuri ng dugo kasama ang kanyang kamahalan. Malapit na siyang dumating. Pagsusuri ng dugo, nasaan ang patunay? Ito ang bagong pasalitang utos ng emperador at ang sulat kamay ay sa kanyang kamahalan. Nagpasuri ng dugo sina Iris at ang emperador. Lumabas na ang resulta. Si Iris ang prinsesa. Napakalaking bagay. Hindi ko siya nakita ng personal ni hindi niya sinabi mismo. Hindi ako naniniwala. Dahil hindi ka naniniwala, magpasuri tayo ng dugo. Dahil pareho tayong maharlika, ang ating dugo ay kusang maghahalo. Sa ganoon, makikita mo kung ako ba ang totoong prinsesa o hindi. Mahalaga ang dugo ko. Bakit dadaloy ang dugo ko para sa isang hamak? Sinaktan mo ang mga tao ko. Ang kapal ng mukha mo. May tao ba? Teka, kung talagang si Iris ang prinsesa, paano mo nagawang sakta ng prinsesa ngayon? Hindi ka ba natatakot na talagang darating ang emperador at hindi ka na maililigtas ng hari? Akala mo natatakot ako? Kamahalan, huwag. Napakayabang ng mga taong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsusuri ng dugo dito mismo, ilalantad natin ang kanyang peking pagkatao at saka mo sila maaaring tapakan ayon sa gusto mo. Paano ako makokontrol ng mga karaniwang tao at isang bating? Kamahalan, hindi mo alam. Hindi basta-basta si Iris. Ang kanyang sining pandigma ay umabot na sa antas ng Diyos. Maliban kung aalis ang hari sa tawiran, mahirap para sa lahat dito na talunin siya. Ganun ba? Oo nga, kahit na peke itong maliit na babae, sobrang lakas niya. Hulihin siya ngayon, pagkatapos ay maaari nating patayin siya. Kapag nailantad natin siyang peke, mahitulad siya. Kahit na malakas siya sa martial arts, makakalaban pa ba niya ang korte? Mayroon akong pasalitang utos ng emperador. Hindi ako nagpapanggap. Ang papel na ito ay walang kabuluhan. Kailangan nating magpatest ng dugo para patunayan ang iyong dugong maharlika. Kung ikaw ang prinsesa, ang prinsipe ay iyong pinsan, tiyak na maghahalo ang dugo ninyo. Kung hindi talaga maghahalo ang dugo ninyo. Gawin na natin ang pagsusuri ng dugo. Tayo ay parehong may dugong maharlika. Ang dugo ko ay maaaring sumama sa dugo ng kanyang kamahalan. Natural na makakasama rin ito sa iyo. Kung hindi lang para ilantad ka bilang peke, mag-iiwan ba ako ng mahalagang patak ng dugo? Peke man ako o hindi, tingnan mo. Hindi naghahalo ang dugo. Ibig sabihin, hindi siya dugong maharlika. Imposible to. Si Iris ang prinsesa. Ang sinumang dugo ng maharlikang angkan ay dapat mahalo sa kanyang dugo. Oo, ang dugo ko ay nakahalo na sa kanyang kamahalan. Dapat din itong mahalo sa ibang dugong maharlika. Pinsan tayo, paanong hindi ito mahahalo? Lumabas na ang resulta, hindi ka prinsesa, karaniwang tao ka lang. Posible bang hindi ka dugong maharlika? Ang kapal ng mukha mo, inilantad mo ang iyong pagkatao at siniraan mo pa ang kanyang kamahalan. Posible nga talaga. Noon, nasugatan ng hari sa baywang at bato ng mga kaaway at naging baog. Nang maglaon, nagpadala ang emperador ng regalo para aliwin siya. Nang maglaon, natuklasan na nagkaanak siya ng prinsipe. Posible bang ampo ng prinsipe? May ganyan ba? Nagsisinungaling ka. Ikaw na patay na yunok. Paano mong nagawang siraan ang angkan ng prinsipe? Ako ang personal niyang alalay. Paano ko bang hindi malalaman? Ito ay isang maharlikang lihim. Paano mo yon nalaman? Nalaman ko lang ito noong kasama ko ang emperador. Sa palasyo kakaunti ang nakakaalam ng lihim. Ang kapal ng mukha mong siraan ako, pati na rin ang aking ama. Siyempre, ako ang prinsipe. Hulihin ninyo silang lahat. Lalo na yung huwad na nagpapanggap na prinsesa. At ang mga kasabwat niya, patayin silang lahat. Gaano pa katagal? Malapit na tayo. Pakiusap, huminahon po kayo, kamahalan. Iris? Makikita na tayo sa lalong madaling panahon. Sige. Sige, patumbahin ninyo silang lahat. Lalo na yung nagpapanggap na nagkukunwaring prinsesa at mga kasabwat niya, patayin silang lahat. Tumigil kayong lahat. Kamahalan, pakiusap, huwag po kayong magpadalos-dalos. Si Iris talaga ang prinsesa.
Nagtatalo ka pa rin. Hindi maaaring maghalo ang dugo namin. Hindi siya dugong bughaw. Paano ka nangangahas na magpanggap na prinsesa dito? Ang dugo ko ay nakihalo na sa dugo ng kanyang kamahalan. Darating siya para kilalanin ako. Nasabi na namin yan. Nasa bundoktar ang kanyang kamahalan. Nanaginip ka pa rin na darating ang kanyang kamahalan para kilalanin ka? Kahit anong sabihin mo, ang pagsusuri ng dugo ay nabigo na nagpapatunay na wala kang dugong bughaw. Aminin mo na ang iyong pagkakamali para mabilis kang mamatay. Kung hindi, ipapapira-piraso ko kayong lahat. Darating na ang emperador. Kung gagalawin mo kahit isang buhok ni Iris, tiyak na pagpira-pirasuhin ka. Kahit patayin kita ngayon at itapon ka para pakainin sa mga isda, hindi darating ang emperador dito. Sino man, patayin sila. Pangahas ka, nangangahas kang lumaban, magpapana kayo. Iris, kahit gaano kakalakas, hindi mo kayang labanan ang ulan ng mga palaso. Darating na ang emperador. Huwag mong gawin iyan. Mapapahamak ka, nangangahas kang magpanggap na prinsesa. Kahit ang kamatayan sa libong saksak ay masyadong maluwag para sa inyo. Dali, panaain ninyo. Sino ang nangangahas na hawakan ng aking prinsesa? Pagbati ka, mahalan. Tumayo kayo. Salamat, kamahalan. Sa wakas, nahanap na kita. Ama, Pagbati kamahalan. Tumayo kayo. Si Iris, kung sino siya ngayon, ay bunga ng iyong mabuting pagpapalaki. Yumuyuko ako sa inyo. Kamahalan, nilulubog ninyo ako sa puri. Hindi ako karapat-dapat dito. Parang nagtatanghal kayo rito. Ikaw ba ang anak ni Luke? Oo, ang hari ng hilagang bayan ng aking ama. Ang hari ng hilagang bayan ay lumuluhod sa harapan ko. Tinatawag mo ang iyong sarili na emperador at inaasahan mong maniniwala kami. Ang kapal ng mukha mo. prinsipe ng hilagang bayan. Hindi mo man lang kilala ang kamahalan? Lumaki ako sa hilagang lupain, hindi ko pa nakita ang emperador. Huwag mong isipin na dahil lamang may nakita kang matanda, ay maluloko mo ako. Hindi mo alam? Tanungin mo sila kung kilala nila siya. Hindi ko pa nakita ang matandang ito. Isa ka lamang general na nasa ika-4 na ranggo, hindi karapat dapat dumalo sa korte, kaya natural na wala kang karapatang makilala ang kamahalan. Hindi ko inaasahan na balang araw kailangan kong patunayan ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi mo ito mapapatunayan, ibig sabihin nagpapanggap ka na emperador. Papatayin din kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw, Kalimutan mo na isang palaka sa balon. Dahil walang alamang bata, tawagin ang nakatatanda, ang hari ng hilagang bayan. ang aking ama ay nakikipaglaban sa hangganan ngayon. Matawag mo ba siya ng isang salita lang? Ako ang emperador. Dahil nasa hilagang lupa ako, dapat siyang pumarito para bumati sa akin. Matanda ka, magaling kang umarte. Kahit gaano ka kagaling, wala ring silbi. Ang aking ama ay hinding-hindi tatawagin ng isang peke. Tingnan natin. Paano kung hindi siya dumating? Hanggat narito ako, darating siya. Kung hindi, ang kasalanang panloloko sa emperador na ginawa ng kanyang anak, hindi niya kayang bayaran. Panloloko sa emperador. Kung ikaw ang emperador, kung gayon ako ang nanloloko sa emperador, pero matanda ka lang. Kaya kitang tapakan kahit kailan. Bibigyan ko si Luke ng isang sandali ng insenso. Kailangan niyang makita kung gaano niya kahusay turuan ng anak niya. Opo. Isang sandali ng insenso? Kung makakapunta ang aking ama, puputulin ko ang ulo ko at gagawing upuan para sa iyo. Tatandaan ko ang sinabi mo. Kamahalan, huwag ninyong sayangin ang oras sa mga taong ito. Ang hari ay abala sa mga gawain araw-araw at nagbabantay sa hangganan. Hindi niya papansinin ang mga taong ito. Hindi, masyado silang mayabang. Isang insenso ay sige na. Kung hindi dumating ang aking ama, itatapon ko sila sa ilog para pakainin sa isda. Eh di maghintay ka. Nasunog na ang insenso. Hindi ba sinabi mong iimbita mo ang hari? Nasaan siya? Darating siya agad. Buwisit, huwag mong isipin kahit sino ay pwedeng makakita sa kanya. Guardia. Tigil. Tigil, kamahalan, pasensya na at hindi ako nakabati sa inyo. Patawarin ninyo ako. Siya talaga ang emperador. Nako, Tatay, nagkamali ka ba ng tao? Paano naging emperador ang matandang loko na ito? Bata, paano kang hindi lumuhod? Tatay, kamahalan.
Hindi ko alam na ikaw pala ang emperador. Naging bastos ako kanina. Patawarin ninyo ako. Ako ang anak ng langit. Ang kamahalan ng anak ng langit ay hindi maaaring lapastanganin. Ang panganay na prinsesa ay hindi rin dapat galitin. Ang anak ninyo ay paulit-ulit akong binastos at nagbanta na papatayin ang aking prinsesa. Ano ang sasabihin mo? Bata. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa prinsesa at hilingin ang kanyang kapatawaran. Altesa, patawarin ninyo ako. Hindi mo kailangang sumigaw para bugbugin at patayin ako. Wala akong pakialam. Pero hindi mo dapat pinayagan ang mga tauhan mo na saktan ang mga kamag-anak ko. Hindi ko talaga alam na prinsesa ka. Kasi prinsesa ako, alam mo ang kasalanan mo. Pero kung ang pamilya ko ay mga karaniwang tao lang, baka hindi natin alam kung bakit tayo namatay. Dahil hindi ka pinapatawad ng aking anak na babae. Dapat kang magpakamatay, kung gayon hindi ko na ito hahabulin. Kamahalan, dahil ang anak ko ay humingi na ng tawad habang nakaluhod, hindi na dapat itong habulin. Kahit ang emperador na lumalabag sa batas ay katulad lang ng mga karaniwang tao. Lalo na't prinsipe lang siya. Pinayagan ko siyang magpakamatay. Binigyan ko na siya ng sapat na karangalan. Gawin mo. Tatay, ayokong mamatay. Kamahalan, kayo mismo ang nagpalaki sa prinsipe. Paano ninyo matitiis na mamatay siya? Oo, hanggat determinado ang hari. Naprotektahan ang prinsipe, poprotektahan niya tayo. Kailangan nating kumapit sa kanya. Habang nandito si tatay, walang makakalapit sa atin. Look, talaga bang poprotektahan mo ang anak mo laban sa akin? Kamahalan, buong buhay akong naging sundalo at inialay ko ang sarili ko sa bayan. Isa lang ang anak ko pero gusto ninyo siyang patayin para ninyong pinagsasaksak ang puso ko. Ang bansa ay may mga batas. Ang pang-iinsulto sa prinsesa at ang panloloko sa emperador ay isang krimeng may parusang kamatayan. Talaga, pero ngayon nasa Northern Land kayo. Ang 3,000 milya ng Northern Land ay akin! Sa iyo? Ano ang sinabi mo? Sa ilalim ng pamamahala ng emperador, lahat ay lupain ng hari. Kamahalan kung ganito kayo magsalita, gusto ninyo bang magrebelde? Ano ang ibig mong sabihin sa rebellion? Ang emperador ay maharlika at maharlika rin ang aking ama. Ang buong bansa ay pag-aari ng aming pamilya. Bakit hindi maaaring maupo ang aking ama sa trono? Oo, ang hari ng Northtown ay may 100,000 sundalong nagbabantay sa hangganan. Talagang may kwalifikasyon siya na umupo sa trono. Look, paulit-ulit kang nagkakamali. Pinipilit mo ba akong lipulin kayong lahat? Gusto ninyo akong lipulin? May mga tauhan ako sa buong 10 milyang radius. Sa tingin ninyo, kaya ninyo iyan? May kwalifikasyon ba kayo? Akala ko pinoprotektahan mo lang ang anak mo. Pero ngayon, mukhang matagal mo ng pinlano to. Earl, noong ipinasa sa iyo ni Ama ang trono, talagang hindi ako kumbinsido. Bakit ikaw ang naging emperador, namumuhay ng marangya sa kabisera at ako'y ipinadala sa isang malamig at mahirap na lugar para maging isang dukhang prinsipe? Dukha? Prinsipe ka na nga, dukha pa rin ang tawag. Talagang hindi mo alam kung anong uri ng buhay ang kinakaharap ng mga tunay na dukha. Paano mo malalaman? Ipinanganak akong nakahihigit at mas magaling kaysa sa mga kapatid kong lalaki sa lahat ng bagay. Bakit hindi ako maaaring maging emperador? Ito ay mataas na pagtataksil. Emperador? Ang malalakas at makapangyarihan ang siyang mga emperador. Ngayon, ang aking 100,000 hukbo, pinapayuhan kitang isuko sa akin ang trono. Kung hindi, huwag mong sisihin ako sa hindi pagiging kapatid. Talagang pinapahalagahan mo ang pagkakapatid. Ang kapal ng mukha mo, huwag kang magyabang. So, wala kang balak isuko ang trono? Ang salin ay payapa na ngayon. Ako ay isang karapat-dapat na emperador at gusto mong agawin ang trono. Hindi iyon lehitimo. Kung papatayin kita, magiging lehitimo yan. Tigil. Kung gusto mong patayin ang aking ama, tapakan mo muna ang bangkay ko. Sige, ikaw ang mauuna. Tatay, patayin mo na agad ang bastardong ito. Pagkatapos, ako na ang magiging koronang prinsipe. Luke, talagang gusto mong lumayo at lumayo pa sa landas na ito. Hindi pa huli para bumalik. Bumalik? Earl, nagkamali ka ba? Masyado nang huli para bumalik. Magkapatid tayo. Kung aaminin mo ang pagkakamali mo, hahayaan kong mabuhay ka. Earl, alam mo ba kung bakit ka tinambangan ng mga rebelde 20 taon na ang nakalipas? 20 taon na ang nakalipas. Mga tauhan ko talaga ang mga rebelde. Gusto kitang patayin noon. Hindi ko inasahan na makakaligtas ka. Luke, kapatid kong tunay, nahuhumaling sa trono, gusto mo akong patayin at kunin ang trono.
Walang pagmamahal sa pamilya sa maharlikang pamilya. Ang pagpatay sa iyong kapatid at ama para sa trono ay wala lang. Kung wala kang pakialam sa pamilya, paano mo mauunawaan ang paghihirap ng mga tao? Hindi ka karapat dapat maging emperador. Ano ang alam mo? Ang nanalo ay laging nakakakuha ng lahat. Kapag naging emperador ako, sino mang maglakas loob na magsalita laban sa akin, lilipulin ko ang kanilang buong pamilya. Prinsipe ka, pero ang iyong pangunawa ay hindi kasing husay ng anak ko na ilang taon nang malayo. Ang tubig ay kayang magdala ng bangka, ngunit kaya rin nitong ibaligtad. Kung ayaw mong maging mabuting emperador, ibabagsak ng mga tao ang bansa. Ako ang nanalo ngayon. Hindi mo ako kailangang turuan. Mapalad ka noon, ngunit hindi ka na magiging mapalad ngayon. Earl, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bibitawan mo ba ang trono o hindi? Bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Hindi pa huli para bumalik. Mukhang matigas ang ulo mo. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. May tao. Patayin siya. Ano ba, baliw ka ba? Inutusan ka ng ama ko na patayin ng emperador, hindi kami. Paano ka nangahas? Hindi, paano ka nangahas? Binigyan na kita ng huling pagkakataon. Huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa ating pagkakapatiran. Mula ngayon, rebelde ka na. Ama, ano ang nangyayari? Pinaghinalaan ko na siya ay nakikipagsabwatan sa mga rebelde. Maraming taon na ang nakalipas, nakapaglagay na ako ng bitag sa loob ng hukbo. Imposible, mga tauhan ko silang lahat. Ang hukbo ay mga sundalo ng talin, at saka lamang sila naging mga tauhan mo. Maaari mong tanungin sila kung mas gugustuhin ba nilang sumunod sa'yo bilang mga rebelde, o maging mga bayani na tapat sa hukuman na nagbabantay sa Northern Land. Susundan ko ang kanyang kamahalan hanggang kamatayan. Mabuti. Sige, kaya mong kontrolin ang hukbo, pero hindi mo ako mapipigilan. Ako ang pinakamagaling na mandirigma sa Northern Land. Kaya kong kunin ang ulo ng general ng kaaway sa gitna ng 1,000 sundalo. Ama. Earl? Talagang mahusay mong pinalaki ang iyong anak na babae. Si Jade ang nagpalaki ng mabuting anak na babae. Nanay. Ngayong ako na ang prinsesa, dahil sa iyong pagpapalaki sa akin, gagantihan kita ng may pasasalamat. Mabuting anak, tumayo ka. Wala akong hinihintay na kapalit. Sana lang maging isa kang matalinong pinuno. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Ipahayag ang aking utos. Si Jade na nagpalaki sa prinsesa ay tatawaging Emperatrice na Balo. Salamat, kamahalan. Ang sinumang nanakit sa prinsesa o sa Emperatrice na Balo ay papatayin kasama ang kanilang buong pamilya. Sulong!